Bata pa lang si Rosalinda ay mulat na siya sa kahirapan. Hindi na niya kinagisnan ang kanyang ama dahil sa hindi niya pa rin siguradong dahilan. Ang sabi lang sa kanya ng kanyang ina, ng ibang bansa lang ang tatay niya at hindi na bumalik. Ang kanyang ina ay nagtatrabaho sa isang kumpanya bilang janitress. Isang beses, naimbitahan si Rosalinda sa isang blowout party. Hindi alam ng dalaga na pakakantahin siya roon ng mataas na kanta para lamang ipahiya. Pumiyok ang dalaga at tuluyang pinagtawanan ng lahat. Nanginig ang dalaga dahil sa nangyari. Nang mapahiya na si Rosalinda, tuwang-tuwa ang lahat. Buong akala kasi nila, isang simpleng dalaga lang si Rosalinda. Pero ang hindi nila alam, ito pala ay apo ng isang bilyonaryo. At ang lolo pala nito ay ang mismong nagmamay-ari ng kumpanya. Ano nga kaya ang magiging reaksyon ng mga tao sa oras na malaman nilang ang kanilang inalipusta ay ang magmamana pala ng kumpanya balang araw? Humingi kaya sila ng tawad? Mapatawad kaya sila ni Rosalinda? O baka naman tuluyan na lang din silang mapapalayas lahat sa kumpanyang kanilang pinapasukan? Ito na naman po si Mr. Hope at inaanyayahan kayong pakinggan ang isa pa uling pambihirang kwentong buhay. Maagang nagising ang dalagang si Rosalinda dahil ito ang simula ng kanyang trabaho. Natanggap siya bilang isang graphic designer sa isang media company. Magkahalong kaba at pananabik ang nararamdaman ng dalaga. Ito kasi talaga ang unang beses na sasabak na siya sa hamon ng buhay. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari. Basta ang sabi lang ng kanyang ina, kailangan niyang magpakatotoo. Kailangan niyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya para ma-impress ang mga nakatataas sa kanila. Ang kanyang inang si Lily ay nasa iisang kumpanya rin kung nasaan siya. Janitress ang kanyang ina. At ito rin mismo ang naging dahilan kung paano niya nalaman na hiring sa kumpanyang yon. Diyos ko, ayusin mo nga yung makeup mo. Clown ka ba? Ang puti ng mukha mo, ano ka ba? Gusto mo yata mapagtawanan eh. Sabi ng kanyang ina na parang kung sinong eksperto na sinusuri ang estilo ng makeup niya. Mama, hindi pa kasi tapos. Aayusin ko pa talaga yan. Sagot naman ni Rosalinda. Kayo talaga sa henerasyon nyo, ang dami nyong nilalagay sa mukha ninyo. Nung kami nung araw, tamang pulbo lang tapos kulon. Natatawa na lamang na wika ni Lily. Kasi naman ma, anong taon pa yun? Iba na kaya ngayon, kailangan kong sumabay sa panahon kasi ayoko naman na magmukha akong dugyot. Gusto kong maging presentable sa harapan ng mga tao. Diba, yun naman ang turo mo sa akin noon pa? Kumindat pa ang dalaga at saka muling inayos ang kanyang pagkikilay. Basta, mamaya umayos ka ha. Ayokong napapahiya sa manager na yon. Napakasungit pa naman nun. Ipakita mo sa kanya na anak kita, na hindi ka basta-basta, na isa kang dekalidad na tao. Dagdag pa ng kanyang ina. Si mama naman kung makapagsalita, para namang sasabak ako sa matinding gyera. Rosalinda, sa bawat araw, dapat lang napalaban ka. Punong-puno ng kompetisyon ng mundong ito. Lahat ng mahihina na pag-iiwanan at naaabuso. Yun ang dapat mong tandaan, anak. Oo na, ma. Hindi ko naman kinakalimutan ang mga sinasabi ninyo. Sige na, mauna na ako sa trabaho. Text ka na lang kapag nakapag-in ka na, ha? Pero patago ka lang mag-text, ha? Baka mamaya matsambahan ka ni Ma'am Eva. Sabi pa ni Lily at saka tinapik ang anak sa balikat. Lumabas na rin yun ng kanilang bahay at sandaling kumaway bago makasakay ng tricycle. Sakto naman nakalalabas din ang kwarto ng batang si Chichi, ang kapatid na ampon ni Rosalinda. Chichi, buti gising ka na. Nakaalis na si Mama. Maya-maya paalis na rin ako. Alam mo nang gagawin mo ha. Ngayong wala ka ng kasama rito lagi. Pupunta ka kina Tia Bettina. Doon ka na muna sa kanila. Ate, anong oras po ba kayo uuwi? Tanong ng batang si Chichi. Ako baka gabihin na ako. First day ko ngayon eh. Si Mama mamayang hapon lang yon. Kaya ikaw magpapakabait ka kina Tia ha. Huwag masyadong makulit. Alam mo naman matanda na ang Tia. Kaya dapat hindi siya ma-stress sa'yo. Naintindihan mo ba ako? Tumangutang-ulang ang bata sa kanya. Lumapit to sa kanya at nagpasuklay ng buhok. Si Chichi ay sa kanila na lumaki.
Sanggol pa lamang ito nang iwan sa kanila ng kaibigan ni Lily. Hindi na ito binalikan. Ang sabi sa bali-balita, nag-abroad ang ama at hindi na muli pang nagpakita. Sa parehong dahilan, nakaka-relate ang dalaga kay Chichi. Ang kanyang ama rin kasi ay gano'n ang ginawa. Ayon kay Lily, sanggol pa lang din siya nang umalis ang tatay niya. Nagpaalam na mag-a-abroad para makapaghanap buhay, pero mula noon wala nang kahit anino ng ama niya ang lumitaw. Kaya naman gano'n na lamang ang pagmamahal ni Rosalinda sa bata. Nakikita niya kasi ang sarili niya kay Chichi. Ang pagkakaiba nga lang nila, siya may ina pa. Si Chichi wala na ang mga tunay niyang magulang. Matapos makapag-ayos, inihatid na ni Rosalinda ang bata sa kanyang tiyahin. Mabait naman si Aling Bettina kaya wala siyang naging problema dito. Pagdating naman niya sa kumpanyang kanyang papasukan, nagsimula na ring maging kabado ang dalaga. Hindi niya mapigilan, namamawis ang kanyang palad. Bago siya pumasok sa elevator, huminga na muna siya ng malalim at paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang sarili na kakayanin niya ang araw na ito. Pagpasok niya ng elevator, nakasabay niya ang isang lalaki. Matangkad ito, medyo payat pero maputi. Nakasalamin at sa unang tingin pa lang, alam na agad ni Rosalinda na isa itong graphic designer na gaya niya. Nakabisa na kasi niya ang uniform ng mga graphic designer doon dahil ilang beses na siyang nagpabalik-balik. Dahil likas na masiyahin at dala na rin ang pagiging maligalig, kinausap ni Rosalinda ang lalaki. Hello, good morning. Graphic designer ka rin ba? Tanong niya sa lalaki. Walang gana itong tumingin sa kanya at sumagot. Yes. Graphic designer din kasi ako. Pero bago lang ako. Ang totoo niyan, ngayon ang unang araw ko. Masaya niyang sabi. Tila nakuha niyang atensyon ng lalaki dahil tumingin na ito sa kanya. Anong department ka? Tanong ng binata. Department? Basta under po ako ni Ma'am Eva. Yung magandang babae na blandang buhok. Good luck. Thank you Pero bakit parang nakakatakot naman yung pag-good luck mo? Pabirong wika ng babae. Good luck kasi dragon ang manager ninyo. Naku, nasabi na rin po sa akin yan ng mama ko. Masungit daw po talaga si Ma'am Eva. Pero siguro may dahilan naman kung bakit. Kaya dapat intindihin na lang. Sabi niya pa at narinig niya pang parang natawa ng saglit ang binata. May mga bagay sa mundo na hindi kakayanin ng pangunawa mo. Kaya minsan, dapat umiwas ka na lang. Anong ibig mong sabihin, sir? Bumukas na ang elevator at nauna nang lumabas ang lalaki. Pero may pahabol pang tanong si Rosalinda. Ano pong pangalan niyo, sir? Victor. Tuluyan ang naglakad ang lalaki paalis. Napapangiti na lamang si Rosalinda. Masaya siya dahil sa umagang yun may nakilala siya agad na tao. Yun nga lang, medyo nangihinayang dahil hindi niya man lang nasabi ang kanyang pangalan. Nang makarating na siya sa graphic room, nakita niya agad ang manager na si Eva. Medyo kinabahan ng dalaga dahil naabutan niyang may pinagagalitan nito. How many times ko bang sasabihin sa'yo, sobrang sakit sa mata ng mga ginagamit mong font? Paano ka ba nakapasok sa department nila kung ganyan kakahina? Tapos nilipat ka pa rito? Alam mo ba lahat ng tao rito? Magagaling! Walang tanga rito! Pasalamat ka pa nga tinanggap kita rito tapos yung ginagawa mo hindi maayos? Kapag yan nakita ng client, ako ang malilintikan! Napayuko na lamang ang lalaking sinisigawan ng manager. Samantala, napatingin naman sa kanya ang manager nang makita siyang nakatayo sa gilid. Umayos ng tayo si Eva. Tumingin sa kanya ng nakataas ang noo. And you? Tanong ni Eva. Good morning po, ma'am. Ako po si Rosalinda Peralta. Ako po yung newly hired po na graphic designer. Magandang umaga po ulit. Sabi ni Rosalinda. Tumingin sa kanya ang babae mula ulo hanggang paa. Nakaramdam naman ng hiya ang dalaga. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya, kaya pilit ng ngiti na lamang ang kanyang itinugon. Follow me. Ano po? Bingi ka ba? I said follow me. Ay, opo. Natatarantang sumagot ang dalaga at sumunod na lamang din siya.
Nakarating sila sa opisina nito. Umupo siya sa harapan ng table ni Eva. Pagkatapos, sandali silang nagkatitigan. Hindi na naman alam ni Rosalinda kung ano ang sasabihin niya. Para siyang matutunaw sa tingin ng babaeng kaharap. Pangiti-ngiti siya pero mababakas pa rin ang kaba sa mukha niya. Rosalinda Peralta, anak ka ni Lily. Sabi ni Eva. Opo, anak nga po niya ako. Sagot naman ni Rosalinda. Nakiusap sa akin ang mama mo na ipasok ka. Matagal na rito ang mama mo kaya pinagbigyan ko siya. At isa pa, ang sinabi niya sa akin ay magaling at masipag ka naman daw. Pero hindi ako naniniwala sa mga sabi-sabi, kaya kita tinanggap dito para malaman ko kung totoo nga ba ang sinasabi ng mama mo. Naiintindihan mo ba ako? Opo, naiintindihan ko po. Gagawin ko po ang lahat na makakaya ko para lang makapag-contribute sa team. Aba, dapat lang. Ayoko ng tatanga-tanga. Ayoko ng bibida-bida. At pwede ba, ayusin mo nga yung kilay mo? Ang kapal-kapal. Hindi ka ba marunong? Wala ka sa pagandahan, ha? Nasa trabaho ka. At yung kuko mo, alisin mo yung kulay. Iritado ng manager. Hindi naman maintindihan ni Rosalinda kung saan ba nanggagaling ang pagkairita nito. Wala naman siyang ginagawang hindi maganda. Isa pa, para sa kanya, normal lang naman ang kilay at kulay ng kuko niya. Halos lahat naman kasi nang nakikita niya sa kumpanyang yon, nakakilay at may kulay din ang mga kuko. Mas marami pa nga ang mga disenyo. Pero para hindi na lang siya mabadshot, sumang-ayon na lamang siya sa babae. Sa isip-isip niya, makikisama na lang siya sa kung ano man ang gusto nito. Ang mahalaga sa kanya, mayroon na siyang trabaho. Magagamit na rin niya sa wakas ang mga napag-aralan niya. Magsimula ka na ngayong araw. May papagawa ko sa'yo. Kailangan matapos mo ito within this day, ha? Kaya mo ba? Tanong ni Eva. Masayang sumagot ang dalaga nang may malapad ng ngiti. Kayang-kaya po. Nang palabasin na siya sa silid na yon, tila nagliliyab ang kanyang excitement. Sabik na siyang magpakitang gilas. Sabik na siyang ipamalas ang kanyang kahusayan sa paggawa ng mga design. Noong nag-aaral pa kasi siya, isa siya sa mga top students sa kanila. Kaya naman kampante ang dalaga na magiging madali lang sa kanya ang mga bagay-bagay. Pero nang ibagsak na sa kanya ni Eva ang mga gagawin niya, nalula siya sa dami nito. Gawin mo ito, lahat yan. Isesend mo sa email ko kapag may natapos ka na para ma-check ko agad. Tandaan mo, kapag ngayon pa lang palpa ka na, huwag ka nang umasang tatagal ka pa. Paulit-ulit na naririnig ni Rosalinda ang sinabing yun ni Eva. Bagay na parang nagpapasakit ng kanyang utak. Pero ganun pa man, hindi yun naging hadlang para sa dalaga. Mas lalo niya pang hinusayan. Kaya bago pa gumabi, kakaunti na lamang ang kanyang gagawin. At kahit minadali niya yon, kahit ang babaeng si Eva ay namangharin sa mga gawa niya. Hindi naman kasi talaga maikakaila na magaganda ang output ng trabaho ni Rosalinda. Dahil sa ginawang pagpapakitang gilas ni Rosalinda, sa unang araw pa lang ng trabaho niya, nagkaroon na agad siya ng haters. Lihim na naiinggit sa kanya ang ibang katrabaho niya. Lalong-lalo ng dalagang si Matina at Solen, ang ka-schoolmate ni Rosalinda na doon din pala nagtatrabaho. Akalain mo nga naman, napakaliit na mundo. Nandito rin pala ang schoolmate nating si Rosalinda, ang babaeng paborito ng gwardya. Sabi ni Solen nang puntahan siya ng dalawa sa kanyang cubicle. Hindi rin naman pala masama. Ang mahalaga, makikita ulit natin ang pinakamamahal nating kaibigan. Natatawa pang sabi ni Matina. Ano bang ginagawa niyo rito? Client ba kayo? Tanong ni Rosalinda at saka bumalik na rin sa ginagawa. Client? Mukha ba kaming client? Kung sa bagay, sa ganda namin ito, magmumukha talaga kaming client. Well, naiintindihan naman kita. Buwelta pa ni Matina. Kami ni Matina dito na magtatrabaho. Kaka-hire lang sa amin kahapon. Kaya naman, araw-araw na tayo magkikita ulit. Hinawakan pa ni Solen ang kanyang buhok at saka inamoy. Agad namang nakaramdam ng hindi pagiging komportable ang dalaga. Dismayado niyang tiningnan ng dalawa. Kung okay lang, pwede ba wag niyo na akong guluhin?
Marami akong ginagawa. Kesa tumatayo kayo dyan, pumunta na sana kayo sa pwesto nyo at simulan nyo na rin gawin ang ipinagagawa sa inyo. Inuutusan mo ba kami, Rosalinda? Tanong ni Matina. Hindi, sinasabi ko lang sa inyo na yun dapat ang ginagawa nyo, kesa nanggugulo kayo. Masungit na sabi ni Rosalinda. Nagsalubong naman ang kilay ng dalawang dalaga. Tila nakaramdam ito ng pagkapahiya dahil may ibang nakakarinig sa kanila. Maya-maya lamang ay umalis na lang ang dalawang babae. Pero nag-iwan muna ng masama at matalim na tingin ang dalawang yon. Napabuntong hininga na lamang si Rosalinda. Medyo nakakaramdam siya ng kaba. Alam niya kasing kapag nasa paligid ng dalawang babaeng yon, hindi matatahimik ang mundo niya. Noon pa mang mag-aaral sila, lagi na siyang pinag-iinitan ni Matina at Solen. Hindi niya naman alam kung bakit. Wala naman siyang natatandaan na meron siyang kasalanan sa mga yon. Tahimik na estudyante lang naman siya noon. Ni wala nga siyang inaway kahit na isa, kahit na madalas siyang mabuli. Itinuon na lamang ni Rosalinda ang kanyang atensyon sa ginagawa. At gaya ng laging nangyayari, natapos niya lahat ng task niya sa mas maagang oras. Nakahinga na rin siya ng maluwag dahil kakaunti na lang ang kanyang gagawin kinabukasan. Tumungo na lamang siya sa cafe na nasa ground floor ng kanilang building. Kakain na sana siya, pero nakita niya ang lalaking si Victor. Matagal din niya itong hindi nakita. Kaya naman napangiti siya ng matanaw na papalapit ang lalaki. Victor, naalala mo pa ako? Tanong ng dalaga. Sandaling tumigil ang lalaki. Tumingin-tingin pa ito sa paligid kung merong pwedeng mapwestuhan. Pero sa mga sandaling yon, punuan na ang mga mesa. Tanging sa tapat na lang ni Rosalinda ang may bakante. Makikiupo lang ako, sabi ni Victor. Eh di naalala mo nga ako. Nakangiti niya ulit na tanong. Oh, tipid na sagot ng lalaki. Siya nga pala, Rosalinda ang pangalan ko. Wala ka pa bang alam? Biglang tanong ng lalaki. Ikinalito naman ng dalaga kung ano ang nais tukuyin ng binata. Ha? Alam saan? Napaka-inosente at masiyahe mo kasi, kaya wala kang alam. Napangisi na lamang ang lalaki. Bawal ba maging masiyahin? Nawala naman ang pagiging sabik ni Rosalinda. Tila na-offend kasi siya sa sinabi ni Victor. Hindi bawal. Ang problema, hindi ka nagiging aware sa paligid mo kapag sobrang saya mo. Ano ba kasing meron? Hindi na nga ako aware, hindi mo pa sinasabi. Marami nang naiinggit sa department nyo. Narinig ko noong nakaraan, ikaw ang usapan. Hindi lang sa department nyo, pati sa department namin. May ilang babae ro na insecure sa'yo. Kaya ikaw, mag-ingat ka sa mga kinakausap mo. Kahit sa akin. Ano namang kaiinggitan nila sa akin? Nagtatakang tanong ni Rosalinda. Bahagyang nairita si Victor sa tanong na yon, pero sinagot pa rin siya nito. Maganda ka, matalino, masipag. Kahit bago ka pa lang, marami ka na agad nagawang maayos na project. Inggit sila sa mga ganong klaseng tao. Anong gagawin ko? Napapakamot sa ulong tanong na lamang ni Rosalinda. Ewan ko sa'yo, buhay mo yan eh. Basta ako, nagbigay na ako ng ideya. Hindi normal ang buhay sa trabahong to. Maraming inggitera dito. Maraming toxic na tao. Magaling ka na kapag kinaya mong isurvive ang buhay mo rito ng matagal. Sabi pa ni Victor at kinuha na rin ito ang tray na dala-dala. Oh, teka, tapos ka na agad? Tanong ni Rosalinda. Tandaan mo lahat ng sinabi ko. Sabi ni Victor bago ito tuluyang makaalis. Napabuntong hininga na lamang si Rosalinda habang pinagmamasdang papalayo ang binata. Bigla tuloy siyang napaisip sa mga sinabi ni Victor sa kanya. Hindi naman siya natatakot, pero nakakaramdam siya ng pagkailang. Pakiramdam niya tuloy, lahat na ng mata sa office ay laging nakatingin at nakabantay sa kanya. Dumating ang oras ng uwian. Nagmamadaling kinuha ni Rosalinda ang kanyang mga gamit. Agad siyang lumabas ng department nila at tumungo na sa elevator. Pero sa kasamaang palad, nakasabay niya pa ang dalawang lukaret na sina Matina at Solen. Pagbuungad pa lang nito sa kanya, ay nakita na niya ang nakakalokong ngiti ng dalawa.
Hindi na lang sana niya ito papansinin. Pero nagsimula ng mang-insulto si Solen. Di ba janitress lang ang mama niya rito? Yun ba yung babaeng madungis kanina sa hagdan? Yung mukhang dugyot at mukhang libagin? Tanong ni Solen sa kaibigan na si Matina. Oo, yun nga yata yun. Alam mo kanina dumaan lang sa harapan ko. Boom! Amoy pawis na maasim. Nakakayak! Gatong pa ni Matina. Huminga ng malalim si Rosalinda. Pilit niyang pinipigilan ang kanyang sarili. Pero nagpatuloy pa rin ang dalawa sa pagpaparinig. Kadiri, paano niya kaya natitiis na siya mabango tapos ang nanay niya parang pulubi? Dagdag pa ni Matina. Hayaan mo na, janitress nga lang eh. Ganon talaga. Tugon naman ni Solen. Hindi na kinaya pa ni Rosalinda ang kanyang mga naririnig, kaya dumating na rin ang puntong nagsalita na siya. Tinitigan niya ng masama ang dalawa. Isang titig na nagpapahiwatig na handa siyang makipag-away. Ako ba ang pinariringgan niyo? Tanong niya. Oh, nandiyan ka pala. Hindi namin inakala na nag-e-exist ka pala dyan. Well, depende naman sa'yo kung ikaw yon o hindi. Nang aasar pang sabi ni Solen. Oo, janitress ang mama ko. Pero hindi siya kasing sama ng mga ugali niyo. Marangal ang trabaho niya. Ang mga magulang niyo kaya, marangal ba? Kaninong tatay kaya yung nakakulong at hanggang ngayon hindi pa nakakalaya? Kaninong nanay naman kaya yung muntika na makulong kasi ang lakas mangutang, wala namang trabaho. Asa lang sa asawang nasa ibang bansa na may ibang pamilya rin naman. Buwelta ni Rosalinda. Nagulat ang dalawang babae sa kanyang mga sinabi. Isang bagsakan lang ni Rosalinda. Tila nasira na agad ng dalaga ang pasensya ni Matina at Solen. Anong sinabi mo, ha? Iniinsulto mo ba kami? Tanong ni Matina. Bakit kayo nagre-react? Kayo ba ang sinasabihan ko? Wala naman akong binanggit na pangalan, Wala ba? O baka gusto niyong ulitin ko pa para malaman yung hindi ako nagbanggit ng pangalan ng mga magulang ninyo? Natatawa pang sabi ni Rosalinda. Lumapit na sa kanya ng bahagya ang dalawang babae. Nanlilisik na ang mga mata nito. At para bang konting inis na lang ay handa na nilang sakalin si Rosalinda. Mabuti na lamang ay muling nagbukas ang elevator. Bumungad sa kanila si Eva, ang kanilang department manager. May kasama pa itong isang babae na sa tingin ni Rosalinda ay nasa edad 40 hanggang 45. Bigla silang nanahimik dahil sa seryosong tingin sa kanila ni Eva. Pasimple namang napatingin si Rosalinda sa kasama ng kanilang manager. May kagandahan din kasi ang babaeng yon. At tingin ni Rosalinda, ang babaeng yon ay isa sa magiging client nila. Nang tapunan naman niya ng tingin ng dalawa, kanina pa yon gigil na gigil sa kanya. Pero wala silang magawa dahil 5 silang nasa elevator. Hanggang sa makalabas na lamang si Rosalinda ay walang nagawa si Matina at Solen. Inirapan na lamang ni Rosalinda mga yon at saka naglakad na rin palabas ng building. Mga feeling nila magaganda sila. Punong-puno naman ng makeup ang mukha. Diyos ko, parang nasubsob sa harina. Bulong na lamang ni Rosalinda. Nang makauwi siya sa kanila, sinabi ng batang si Chichi na umalis ang kanilang ina. Nagtungo ito sa kumari nito dahil kukunin ang in-order na karne. Kumain ka na ba? Pasensya ka na, Chichi. Medyo late nang nakauwi si ate. Ang bigat kasi talaga ng traffic kanina Sabi ni Rosalinda pagpasok niya ng kanilang bahay. Kumain na po ako kina Chang. Ang sarap nga po ng ulam dun Sagot naman ng bata. Mabuti naman kung ganon. Pero, kanina pa ba umalis si Mama? Tanong ni Rosalinda. Kanina pa po. Baka pauwi na rin po yun. O sige na, maligo ka na at mamaya, higa ka na sa kama mo. Mukhang maghapon ka naglaro Sige po ate, maliligo na po ako. Nagmamadaling kumuha ng kasuotan pamalit ang bata. Habang si Rosalinda naman ay umupo na lang muna sa maliit nilang sofa. Napatulala siya sa kisame. Iniisip kung ano na naman ba ang mangyayari sa buhay niya, gayong ramdam niyang may nanggugulo na sa kanya. Napabuga na lamang siya ng hangin at napapikit. Nang makapagpahinga na ng kaunti, naisipan na lang niyang tumungo sa silid ng kanyang ina. Doon niya kasi madalas gustong magpahinga kapag nakakauwi na siya ng bahay. Malaki kasi ang bintana doon kaya nakakapasok ang hangin.
Tutal wala pa naman ang kanyang ina, nagtungo na lamang siya roon at ibinagsak ang sarili sa kama. Medyo nanibago siya dahil iba na naman ang pagkakaayos ng ibang kwarto. Pero hindi na lamang niya yun pinansin. Itinuon na lang niya ang sarili sa pagpindot sa cellphone. Nang mapatingin siya sa drawer, nakita niyang bahagya yung nakabukas. Ay, naku talaga si Mama. Lagi na lang di sinasarado ng maayos tong drawer niya eh. Lumapit ang dalaga ron. Pagtingin niya sa loob, meron siyang nakitang isang itim na bagay na parang kahawig ng cellphone. Pero mas maliit lang ito ng kaunti. Nang damputin niya yon, nalaman niyang isa pala itong tape recorder. Teka, ano to? Tape recorder ba to? Sinubukan niyang pindutin ang mga pindutan na naroon. Mga ilang sandali lang, narinig na lang niyang may boses ng kumakanta ron. Isang boses ng lalaki. Maganda at malamig ang boses nito sa Tagalog na kantang yon. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, tila agad na nahulog ang dalaga sa melodiyang kanyang pinakikinggan. Pati na rin sa bawat liriko na para bang umaabot hanggang sa puso niya. Magmula nang malaman ni Rosalinda ang tungkol sa kantang yon, araw-araw niya na yung pinakikinggan hanggang sa makabisado niya na yon. Walang kaalam-alam ang kanyang ina roon. Ni hindi na rin tinanong ni Rosalinda kung saan galing ang tape recorder na yon. Basta sa mga sumunod na araw, lagi nang kinakanta ni Rosalinda ang kantang yon kahit na saan siya magpunta. Saan mo ba narinig ang kantang yan? Bakit ka pa ulit-ulit? Tanong ng lalaking si Victor. Sa ilang araw nang nakalipas, naging magkaibigan na ang dalawa. Nalaman kasi ni Rosalinda na katulad niya, wala rin palang gaanong kakilala si Victor sa building na yon. Kaya naman, hindi na naging mahirap para sa dalawa ang kilalanin ng isa't isa. Narinig ko lang ito sa tape recorder na nakita ko sa drawer ng mama ko. Ang ganda nga ng boses ng lalaki. Parang sikat na singer talaga. Tapos ang ganda pa ng message. Ang sabi pa sa message ng kanta, kahit na anong mangyari, mamahalin at mamahalin niya pa rin ang babaeng mahal niya. Kahit hanggang sa huling paghinga. Ganon. Paliwanag naman ni Rosalinda. Pero to be fair, ang ganda ng meaning ng kanta at yung pagkakagawa. Hindi mo talaga kilala ang kumanta niyan? Hindi nga eh. Itanong mo sa mama mo. Suwestyon ng lalaki. Hindi pwede. Baka malaman niyang nakialam ako sa gamit niya. Isa pa, hinanap ko na sa internet tong kantang to, pero wala naman akong makita. Wala rin akong mapakinggan na kaboses niya sa mga lumang kanta. Alam mo, tingin ko, hindi naman talaga ito inilabas sa publiko. Parang itong kantang to, inalay lang talaga sa babae. May halong kilig pang sabi ni Rosalinda. Di ba sabi mo wala na ang papa mo? Baka kanta yan ng papa mo sa mama mo. Malabo, ano ka ba? Hindi naman daw kasi singer ang papa ko. Businessman lang. At saka, malabong itago ito ni mama kung kay papa to. Galit siya kay papa eh. Kung sabagay may punto ka naman. Siya nga pala, ginugulo ka pa rin ba ng mga katrabaho mo? Tanong ni Victor nang may halong pag-aalala. Oo, pero hinahayaan ko lang sila. Hanggat wala silang ginagawa na makakasira sa reputasyon ko at hindi nila ako nasasaktan. Sige lang. Sagot ng dalaga sabay inom ng soda. Ikaw bahala, buhay mo naman yan eh. Sige na, mauna na ako, matatapos ng break ko. Isa-isang pinagdadampot ng lalaki ang mga pinagkainan at nauna na itong maglakad paalis. Mga ilang sandali lang ay tumungo na rin si Rosalinda sa elevator. Pagpasok niya sa loob, nakita niyang mayroong matandang lalaki ang naroon. Puti na ang buhok nito at kulubot na rin ang balat. Medyo kuba na rin, pero mukhang wala pa naman itong sakit. Iha, pwede bang pakipindot ang panghuling floor? Masakit ang mga daliri ko eh. Sabi ng matanda. Opo, wala pong problema. Sagot naman niya. Tumingin sa kanya ang matanda ng nakangiti. Kaya naman, ngumiti na lang din siya ron. Akala ng dalaga ay tatahimik na ang matanda, pero bigla na lamang itong nagsalita. Maraming salamat, Iha ha. Alam mo, kanina pagdating ko sa building na to, wala man lang tumutulong sa akin. Masakit kasi talaga ang daliri ko. Hindi ako makapindot. Kanina pa ako rito sa elevator eh. Kapag magsasara ang pinto, lalabas ako agad. Tapos kapag magbubukas,
Pasok ako agad. Mga supladong mga nakakausap ko rito. Ayaw nilang maniwala na masakit ang mga daliri ko. Paliwanag ng matanda ng may halong lungkot. Pasensya na po kayo kung ganyan ang naging karanasan nyo rito. May mga ganong tao po kasi talaga. Siguro yung iba, hindi sila nakikipag-usap sa hindi nila kilala. Yung iba naman, tamad lang talaga. At yung iba rin baka masama rin ang ugali. Pero wag po kayo mag-alala, Lolo. Habang nandito ako, kapag nakikita niyo ako rito, tutulungan ko po kayo. Masayang sabi ni Rosalinda. Napakabait mo namang tao. Maraming salamat ha. Sana marami pang kagaya mo ang nandito sa building na to. Nakangitiring sagot ng matanda. Saan po ba kayo pupunta? Gusto niyo po bang ihatid ko na kayo? Hindi na nakapagsalita pa ang matanda. Bigla na lamang kasi itong napahawak sa bakal. Pagtingin ni Rosalinda, nakita niya na tila nahihilo ang matandang yon. Agad niyang inalalayan ang matanda at lumabas sila ng elevator. May napadaan na gwardya kaya agad din naman silang natulungan. Nakarating sila sa klinik. Nasuri agad ang matanda at ang sabi kay Rosalinda, nahilo lang daw sa pagod ang matandang yon. Nakahinga ng maluwag si Rosalinda. Kahit na hindi naman niya kilala ang matanda, ayaw din naman niyang mapahamak ito. Maayos na po ba ang kalagayan nyo? Kumusta na po kayo? Tanong ng babae nang dumilat na ang matandang lalaki. Ayos lang ako, Iha. Maraming salamat ha. Ikaw pa rin pala ang nagdala sa akin dito. Nasaan ba tayo? Nandito po tayo sa klinik ng company. Nawalan po kayo ng malay kanina. Ganun ba? Maraming salamat talaga ha. Lolo, ano po bang pangalan ninyo? Tawagin mo na lang akong Lolo Tonton. May number po ba kayo ng pamilya nyo para malaman po nilang nangyari sa inyo? Tanong ng dalaga, pero umiling lang ang matanda. Mga ilang sandali lang, nanlaki ang mata ng matandang si Tonton nang biglang pumasok ang isang lalaking nakatuksido. Matangkad, brush up ang buhok at higit sa lahat ay pogi. Napakamot sa ulong matanda at muli na lamang humiga. Ikaw ba ang tumulong kay Sir Tonton? Tanong ng binata. Opo. Kayo po ba ang anak niya? Sagot naman ni Rosalinda. Maraming salamat. You may go now. Sabi pa nito. Ha? Paano ako makakasiguro na ikaw nga ang anak ni Lolo Tonton? Hindi ka pa nga nagpapakilala. Tanong ni Rosalinda. Roman ang pangalan ko. At ako ang... Iya, maraming salamat sa tulong mo ha. Ayos na ako. Nandito na ang sundo ko. Sige na, bumalik ka na sa trabaho mo dahil late ka na siguro. Sigurado po kayo ha? Pagdududa pa rin ng dalaga. Oo, Iha. Maraming salamat ulit ha. Nakangiting wika ni Lolo Tonton. Napatango na lamang din ng dalaga at hindi pa rin ito inaalis ang tingin kay Roman. Lumabas na rin siya ng silid at saka nagbuntong hininga. Mabuti naman at ayos na siya. Diyos ko, akala ko kung ano na nangyari sa kanya. Pero sino kaya ang lalaking yun? Basta-basta na lang akong palalabasin. Anak ba talaga siya ni Lolo Tonton? Napapailing na lamang ang dalaga at dali-dali na rin tong nagtungo sa department nila. Kaso pagdating niya roon, isang bungangerang manager agad ang sumalubong sa kanya. Galit itong lumapit nang makita siyang dumating. Anong oras na? Late ka ng mahigit 1 oras. Anong tingin mo sa sarili mo? Porke marami kang natatapos na magagandang project, pwede ka nang gumanyan? Baka nakakalimutan mo. Bago ka pa lang. Wala ka pang ang posisyon dito eh. Pasigaw na wika ni Eva. Napatingin naman ang lahat ng mga naroon pero agad din namang binalik ang mga mata sa monitor. Pasensya na po, ma'am. Nagkaroon lang po kasi ng emergency. May matanda po kasing inimatay kanina sa elevator at tinulungan ko lang po. Paliwanag niya. Wow! Anong gusto mong gawin ko ngayon? Matuwa kung may matandang tinulungan ng isang kagaya mo? Habang ang pinagagawa ko sa'yo ilang oras na lang ang pasahan? Wala akong pakialam kung maging isang huwarang ka pa sa buong mundo.
Ang gusto ko, yung trabaho mo, gawin mo on time at wag na wag kang malilate. Hindi na po mauulit, ma'am. Pasensya na po talaga. Kapag naulit pa to, tatanggalin na kita. Umayos ka, Rosalinda, ha? Janitress lang ang mama mo. Kapag natanggal ka rito, maghihikahos na naman kayong makakain. Naiintindihan mo ba ako? Opo, Ma'am Eva. Trabaho na! Nagmamadaling tumungo si Rosalinda sa kanyang pwesto. Dito niya lang napakawala ng kanyang luha. Hindi niya kasi inakalang talagang ganun pala ang pakiramdam ng napapahiya. Pakiramdam niya tuloy, lahat na lang ng tao roon ay pinagtatawanan siya. Pinilit niyang makapag-focus sa trabaho ng mga sandaling yon. Kahit na papaano, nakapagsimula naman siya ng maayos. Kaya nga lang, hindi pa rin mawala-wala sa utak niya ang nangyari. Hindi na siya makatingin sa mata ng mga tao. Sa ginawa sa kanya ni Eva, pakiramdam niya hinuhusgahan na siya ng lahat. Lumipas sa mga sandali, nagkaroon siya ng oras para makapunta na muna sa food court. Natapos na kasi niya agad ang mga ginagawa niya. Naipasa na rin niya. Kaya sa araw na ito, wala na siyang gagawin kundi ang hintay na lang ang kanyang out. Pwede rin naman siyang lumabas kaya walang problema. Mag-isa ang dalaga. Tulala ito kaya hindi na nito namalaya na nasa harapan na pala niya ang kanyang ina. Pawis na pawis at haggard na ang itsura. Hoy, kanina pa kita tinatawag. Ano bang problema mo? Tanong ni Lily matapos tapikin ang kamay ng anak. Ikaw pala, ma. Wala, inaantok lang ako. Natapos ko na kasi lahat ng ginagawa ko. Pagdadahilan na lamang niya. Bakit nandito ka? Dapat nandun ka sa department nyo. Wala naman pong problema kahit nandito ko, ma. Ang sabi naman sa amin, kapag natapos na namin ang ginagawa namin, pwede na kaming lumabas. Edi kung ganun, gusto mo bang kumain? Ako nang bahala. Sabi ni Lily at tumabi na rin ito sa anak. Wag na, ma. Pera ko na lang. Babawasan mo pa yung ako na. Minsan lang naman kita ilibre. Sige na, bumili ka na ng makakain natin. Lumapit ka na ron. Sabi ni Lily at saka binigay na rin ang pera. Walang ganang tumayo ang dalaga at saka tumingin-tingin sa estante kung saan naroon ang mga pagkain. Habang namimili, bigla niyang napansin ang lalaking si Roman na nasa gilid pala niya. Pumipili rin ng makakain. Ha? Ramon? Tanong ni Rosalinda. Roman, tanging sagot ng lalaki. Roman? Oo. Teka, kumusta na si Lolo Tonton? Tanong niya ng may halong ngiti. Maayos na siya. Kailangan na lang niya magpahinga. Maraming salamat nga pala ulit sa ginawa mo, ha. Tuwang-tuwa siya sa'yo. Sabi naman ni Roman. Pasensya ka na, pero anong ginagawa ni Lolo Tonton dito? At saka, pwede ko bang malaman kung anak ka niya? Hindi. Tanging sagot lang ni Roman. Okay, sabi mo eh. Natawa na lamang si Rosalinda sa matipid na sagot ni Roman sa kanya. Pero hindi na lang din niya yun kinulit pa. Itinuon na lamang niya ang atensyon sa pagbili ng pagkain. Maya-maya pa, nagsimula na rin silang kumain ng kanyang ina. Kumusta ka naman sa inyo? Hindi ka naman ba inaano ng mga katrabaho mo? Sanay naman na po ako, ma. Isa pa, hindi naman sila ang dahilan kung bakit ako napasok dito. Ibig mong sabihin, inaalipusta ka talaga ng iba mong katrabaho? May halong inis na wika ng kanyang ina. Hinahayaan ko na lang sila, ma. Huwag na natin silang pansinin. Anong huwag pansinin? Nakakaapekto sa trabaho ang mga ganyang katrabaho, Rosalinda. Sabihin mo nga sa akin kung sino ang mga yan. Isusumbong ko ang mga yan eh. Mama, wag na. Maapektuhan din ang trabaho ko kapag pinalaki pa natin to. Isa pa, kaya ko naman. Nakafocus ako sa trabaho kaya marami ako nagagawang maganda. Isang malalim na paghinga na lamang ang napakawala ng babaeng si Lily. Hindi ko lang maatim na may nang-aapi sa'yo. Kilala mo naman ako, Rosalinda. Ayaw na ayaw kong may nang-aaway sa inyo. Basta magsasabi ka sa akin, ha? Kapag sumusobra na yung mga yan. Sabi pa ni Lily. Opo, Mama. Huwag mo na ako masyadong isipin. Mas isipin mo po ang sarili mo. Ganito na lang, kapag nakasahod ako, sa susunod na araw, ipapariban kita. Pambihira ka, wag na. Kung yang ire-reband mo, ilaan mo na lang sa pag-aaral ni Chichi.
Malapit na ang pasukan eh. Basta wag na, gastos lang yan. Ito naman si Mama, dapat din nag-aayos ka para sa sarili mo. Napapakamot na ulong sabi ni Rosalinda. Bakit? Ginagamit ba nila akong panukso sa'yo? Tanong ni Lily. Agad namang napatahimik si Rosalinda. Hindi niya kasi alam kung dapat niya bang sabihin na oo. Tama ang sinabi ng kanyang ina. Pero nagdadalawang isip siya. Ayaw niyang isipin ng kanyang inang kinahihiya siya nito. Kinahihiya mo ba ako dahil sa itsura ko? Mama naman, hindi naman po ganun. Ang gusto ko lang, i-treat mo rin ang sarili mo. Kailangan may binibili ka rin para sa sarili mo kasi mahirap din ang trabaho mo eh. Deserve mo magkaroon ng bagay na maituturing mong iyo. Wala akong iba pang ibig sabihin dun, Ma. Huminga ng malalim si Lily. Hinawakan nito ang kamay ni Rosalinda at nagsalita. Maraming salamat, anak. Pero sige na nga, kapag dumating ang sahod mo, magpapareband ako. O, di ba? Yan. Mas maganda ka po kapag nag-aayos ka. Makalipas ang ilang araw, mas lalong hindi naging madali para kay Rosalinda ang kanyang pananatili sa kanilang department. Habang tumatagal kasi, palala ng palala ang chismis na kumakalat sa kanya. Nabalitaan niya na lang na pinag-uusapan siya dahil masyado raw siyang bida-bida at marami daw silang utang at wala rin daw siyang tatay. Lahat na lang ng tungkol sa buhay niya ay hindi niya alam kung bakit nagiging laman na rin ang usapan ng mga taga-opisina. Pero ganun pa man, ginagawa ni Rosalinda ang lahat upang ituon lamang ang kanyang atensyon sa trabaho. Well, bida-bida naman kasi palagi ang isa dyan kaya siya lang ang napapansin ni Miss Asunta. Akala mo naman talaga kung sino magaling. Siya lang naman ang nauna kaya sa kanya binigay ang project. Rinig ni Rosalinda na sabi ni Solen. Ganyan talaga ang mga hayok sa pera. Kahit ano gagawin basta makasipsip lang sa client. Gatong naman ng babaeng si Matina. Hindi na lang sana papansinin ni Rosalinda ang dalawa. Pero may narinig na naman siyang hindi niya talaga nagustuhan. Baka nag-iipon ng pera kasi gusto niyang ipaayos ang itsura ng mama niya. Diba? Mukhang Hagardo Versosa ang itsura eh. Nagtawanan ng dalawang dalaga na nasa kaharap lang na cubicle. Sa puntong ito, hindi na nakatiis pa si Rosalinda. Hindi niya na kaya pang pakinggan ang mga sinasabi sa kanya at sa kanyang ina. Kaya naman, tumayo siya at tiningnan ng dalawa sa harapan. Masama ang kanyang tingin. Nilakasan niya pa ang boses niya para lang marinig ng lahat. Ang galing nga. May kakilala ako na yung tatay niya nakulong kasi adik. Magnanakaw pa. Tapos yung isa ko namang kakilala, hinahabol ng pulis ang nanay at nagtago sa probinsya kasi maraming utang dito. Nakakaawa naman talaga ang mga magulang niya kumpara dun sa isang nanay na Hagardo Versosa. Kasi itong si Hagardo, marangal ang trabaho at walang inaapakang tao. Kaya naman pala inggit na inggit kayo kasi kahit na kailan, hindi na magkakaroon ng peace of mind ang buhay nyo dahil may mga kasalanan ng mga magulang nyo. Sabi ni Rosalinda. Nagulat ang mga naroon. Hindi nila inakalang magagawa ng makapalag ni Rosalinda. Nakilala lang kasi nila yun bilang tahimik na tao. Nanlaki naman ang mga mata ni na Matina at Solen. Palingon-lingon sila sa paligid. Nang makitang pinagtatawanan sila ng mga ka-office mate nila, dito na mas lalong umusok ang ilong ng dalawa. Natatamaan ka ba sa sinasabi namin, Rosalinda? Tanong ni Matina. Umirap ang babaeng si Rosalinda. Wala siyang planong patulan ng mga yon. Tapos na siyang magsalita at mananahimik na lang sana nang biglang puntahan siya ng dalawa sa kanyang cubicle. Tila nawala na ang pagiging profesional ng mga ito. Matapang ka na ba talaga? Ano na bang pinagmamalaki mo? Tanong naman ni Solen. I'm sorry, may sinasabi kayo? Nagbibingi-bingihang wika ni Rosalinda. Lalo namang nainis si Matina at Solen. Sa hindi inaasahang pagkakataon ni Rosalinda, biglang hinila ang buhok niya. Papalag na sana siya nang biglang may isang lalaki ang nagsalita. Stop! Napalingon silang lahat sa lalaking yon. Nakita ni Rosalinda si Roman. Kagaya nung unang beses na nakausap niya ito, ang gwapo-gwapo pa rin ang lalaki.
Lumapit yun sa kanila. Napangiti pa si Martina at Solen kasi ang akala nila sa kanila ibibigay ng lalaki ang dala nitong bulaklak. Pero nabigla ang lahat ng kay Rosalinda yun inabot. Pagkatapos, tumingin yun ng masama sa dalawang babae at nagsalita. Tigilan nyo na ang pambubuli nyo kay Rosalinda kung mahal nyo pa ang trabaho nyo. Wika ni Roman. Wait, para sa akin to? Tanong ni Rosalinda. Basahin mo na lang yung letter. Bye. Wika ng lalaki at naglakad na lamang ito paalis. Napanganga naman sina Martina at Solen. Mas lalo tuloy nilang naramdaman na napahiya sila. Sa puntong yun, umalis na lang ang dalawang babae. Naiwan si Rosalinda habang inaamoy-amoy ang bulaklak. Nagtataka man ay kahit na papaano, nakatulong ang mga bulaklak na yon para maibalik ang kanyang mood. Binasa niya ang letter na kasama ron. Napangiti siya nang malaman na galing pala yun kay Lolo Tonton. Nagpapasalamat ito sa kanya dahil sa tulong na ginawa niya. Napaisip tuloy siya bigla kung sino nga kaya ang matandang si Tonton. Pakiramdam niya kasi, hindi talaga yun basta-basta matanda lang. Ganon pa man, mas lalong bumilis ang lahat ng trabaho ni Rosalinda dahil sa bulaklak na yon. Dakong 4:00 pa lang ng hapon ay natapos niya na ang lahat. Papauwi na sana siya nang makasalubong naman niya si Miss Asunta, ang kanilang client na kumuha sa kanya para sa isang promotional video. Hello, Miss Peralta. Bati sa kanya ng babae. Hello po. Sagot naman niya. I just want to thank you kasi yung mga ginawa mo nagustuhan ng mga partners namin. Super duper thank you sa'yo Magsiset ako ng celebration next Sunday. Buong department nyo sa bahay ko. At syempre, sumama ka hindi pwedeng wala ka ron. Ang sabi ni Miss Asunta. Kasi... Sige na, sumama ka na. Ikaw ang dahilan kung bakit na-save ang negosyo namin. So please, pasasalamat ko na rin ito. Hinawakan pa ng babae ang kanyang kamay. Kaya naman, hindi na rin siya nakatanggi sa bandang dulo ng kanilang usapan. Semi-formal ang kailangan suotin sa event na yon base kay Miss Asunta. Wala namang problema si Rosalinda doon. Kaya nga lang, hindi kasi siya masyadong nagpupunta sa mga ganon. Sa katunayan, never pa siyang umattend ng mga party. Ginagawa niya lang yon nung bata pa siya. Ay naku, napasubo ako nito. Sino naman kaya makakausap ko doon halos lahat sa office na iinggit sa akin. Mas lalo lang ako mapag-iinitan nito Ito kasi si Miss Asunta masyadong mabait sa akin. Pero nakakaya naman kung hindi ako dadalo doon. Kailangan nandun ako kasi... Ako ang inaasahan ni Miss Asunta na pumunta. Ay, bahala na nga. Sabi ni Rosalinda at saka dali-dali na lamang lumabas ng gusaling yon. Nang makauwi na siya sa kanilang bahay, naabutan niya ang kanyang ina na abala sa pagluluto. Napangiti pa ang mama niya nang makita siyang dumating. Oh, nandyan ka na pala. Saan galing ang flowers na yan? Maupo ka na dyan at malapit nang maluto ito na kasalang, sabi ni Lily. Appreciation lang po ito. Nasaan si Chichi, ma? Tanong ni Rosalinda. Nandun sa tiya mo, nakikipaglaro pa. Maya-maya tatawagin ko na rin yon. Sa hindi inaasahang pangyayari, aksidenteng nakanta ni Rosalinda ang kantang ayaw niyang ipaalam sa ina. Pero itinigil niya lang ulit yun nang mapagtanto na alam din yun ni Lily. Tumingin sa kanya ng seryoso ang nanay niya. Biglang nawala ang ngiti nito sa muka. Halatang napalitan ng inis. Nakialam ka ba sa mga gamit ko? Tanong ni Lily. Hindi agad makapagsalita ang dalaga. Kinakabahan siya dahil kung aaminin niya, alam niyang magagalit to sa kanya. Pero dahil ayaw naman niyang magsinungaling sa kanyang ina, sinabi na lang din niya ang totoo. Aksidente ko lang namang nakita, ma. Pagpindot ko may tumugtog agad ang ganda ng kanta. Ang ganda ng boses, tapos... Di ba sinabihan na kita na kahit na anong mangyari, wag na wag kang makikialam sa gamit ko? Medyo tumaas na ang tinig ni Lily kaya nagulat si Rosalinda. Yun kasi ang unang pagkakataong naging ganon ang kanyang ina. Mama,
Itatapon ko na ang bagay na yon. Wala na rin namang kwenta yon. Naglakad si Lily patungo sa silid nito. Sinundan naman agad ito ni Rosalinda. Ano ba kasing meron sa kantang yun, Ma? Sino ba ang kumanta niyan? Bakit parang ayaw mong iparinig sa akin? Bakit parang... Papa mo ang kumanta at gumawa ng kantang yan. Natameme si Rosalinda nang marinig ang sinabing yon ng kanyang ina. Nakita na lamang niyang tila nangingilid na ang luha ni Lily. Nakaramdam naman ng awa si Rosalinda para sa kanyang ina. Yun kasi ang unang pagkakataong nakita niya si Lily bilang isang mahina. Umupo si Lily sa kama. Hawak-hawak pa rin ang tape recorder kung saan naroon ang kanta. Musikero ang papa mo at ginawa niyang kantang yan nung bago siya umalis. Sabi niya babalikan niya tayo pero hindi na nangyari yun. Kaya itatapon ko na itong kantang to, total wala na rin namang kwenta kahit ilang beses ko pang marinig. At ikaw Rosalinda, pakiusap lang. Ayaw na ayaw ko nang maririnig ang kantang yan. Kapag narinig ko pang kinakanta mo yan, hindi na kita papansinin kahit na kailan. Padabog na lamang na lumabas ng silid si Lily. Naiwang nakaupo si Rosalinda sa dulo ng kama. Windang siya sa mga nalaman niya. Hindi siya makapaniwalang dating musikero pala ang kanyang ama. Wala namang kasing sinasabi si Lily sa kanya noon. Ang alam niya lang, nag-abroad ang ama niya at hindi na bumalik pa kahit na kailan. Kinabukasan, tulala pa rin siyang pumasok sa kanyang trabaho. Habang naglalakad sa hallway ay nakasalubong niya si Victor. Maaga-aga pa naman kaya nakapag-usap pa sila sa cafe. Sabi ko naman kasi sa'yo eh. O di ba tama ako? Wika ni Victor. Ang hindi ko lang kasi maintindihan, bakit parang ayaw niyang ipaalam sa akin lahat ng tungkol sa tatay ko? Baka naman kasi sobrang sikat ng papa mo dati. Mukha namang hindi. Kasi kung sikat siya, dapat alam ko agad yun. Isang malalim na buntong hininga na lamang ang nagawa ni Rosalinda. Napatulala na lamang siya sa malayo. Magulong-magulo pa rin ang kanyang utak. At habang tumatagal, mas lalo siyang nagkakaroon ng interes na malaman kung ano nga ba talaga ang kulang sa pagkatao niya. Dakong 2:00 ng hapon, hindi pa rin mapakali ang dalaga. Pero nagising ang diwa niya ng galit na nagtungo si Eva sa cubicle niya. Sinaboy sa mukha niya ang mga papel na kanina niya lang ipinasa. Ma'am, bakit po? Tanong ng dalaga. Bakit? Tinatanong mo pa kung bakit? Tingnan mo nga ang mga output na ginawa mo. Basura! Isa-isang dinampot ng babae ang mga papel. Pagtingin niya sa mga yon, nakita niyang tila nagbago na ang design na naroon. Nagtataka ang dalaga. Alam naman kasi niyang hindi ganon kapangit ang inilapag niya sa table ng kanilang manager. Maayos sa talagang pulido ang pinasa niya. May mga indication pa ng suggestion sa bawat pahina. Ma'am, hindi ko po gawa yan eh. Iba po ang ginawa ko. Hindi po yan. Sabi niya. Hindi mo gawa? Niloloko mo ba ako, Miss Peralta? Papaanong hindi mo ito gawa? Nandyan ang pangalan mo. Sinungaling ka pa eh. Ma'am, hindi po talaga sa akin yan. Maniwala po kayo sa akin. Pagpilit pa ni Rosalinda. Kung hindi ko pa ito tiningnan, baka ako pang napahamak. Baka na-forward ko pa ito sa mga client at baka ako pang nasigawan. Ikaw, Rosalinda, namumuro ka na sa akin ha? Ikaw na nga ang kumuha ng lahat ng credit sa client natin na si Miss Asunta. Ngayon gusto mo pa akong isabotahe? Nalilisik na ang mata ni Eva sa mga sandaling ito. Natatakot na rin si Rosalinda na baka anumang oras, bigla na lamang masampal nito. Hindi nga po akin yan, ma'am. Baka po may ibang naglagay niyan. Pinalitan po ang gawa ko. Katwiran niya. Magbibintang ka pa ng ibang tao? Anong klase ka? Ayusin mo mga gawa mo. Kapag yan hindi mo agad na ipasa sa araw na ito, mayayari ka sa akin. Galit na umalis si Eva. Nanlambot na lamang si Rosalinda. Hindi siya makapaniwala na ang halos 2 araw niyang ginawa, ipagagawa lang sa kanya ng ilang oras. Dahil doon, naging tuliro ang utak ng dalaga. Hindi niya tuloy alam kung ano ang uunahin niya.
May mga ginagawa rin kasi siyang dapat ipasa na rin sa araw na yon. Napahawak na lamang sa sentido si Rosalinda. Bigla na lamang niyang naisip na merong sumabutahe sa kanya. Malakas ang kutob niyang sina Martina at Solena lang naman ang pwedeng gumawa nun. Kaya nang mag-break time na sila, hindi na sinayang pa ni Rosalinda ang pagkakataon. Nakita niyang naglalakad ng dalawa sa hallway. Papasok na sana ang mga yun sa elevator, pero bigla niyang hinila palabas. Ano bang problema mo? Tanong ni Martina. Matapang ka na ba talaga? Buwelta naman ni Solen. Kayo yung nagpalit ng papers, di ba? Saan nyo dinala yung original? Nasaan? May halong gigil na rin na sabi ni Rosalinda. Pinagsasasabi mo, may ebidensya ka bang hawak para sabihin mo yan? Natatawa pang sabi ni Martina. Nainis lalo si Rosalinda kapag nakikita niya ang mukha ni Martinang nakangiti. Lalong-lalo pa si Solen na parang iniinsulto ang tingin. Kayo lang naman na naiinggit sa akin ever since eh. Kahit nung nasa school pa lang kayo, inggitera na talaga kayo. Mga insekyora. Anong sabi mo? Gusto mo talaga kaming subukan, ha? Hindi na nakapagpigil pa si Solen. Lumapit ito kay Rosalinda at saka sinampal siya ng malakas. Inakala ng dalawang hindi papalagang dalaga. Pero nagulat ang mga ito nang pumalag si Rosalinda. Sinampal din ni Rosalinda si Solen ng malakas. Sa lakas ng sampal ay natumba pa ang babae. Susugod pa sana si Martina, pero tinulak agad ito ni Rosalinda. Kaya naman nadagana ni Martina si Solen. Sakto namang nagbukas ang elevator at nakita sila ng mga yon sa ganong posisyon. Dahil dito, lalong nakaramdam ng insulto ang dalawang magkaibigan. Bumangon ang mga ito at tangkang lalapit kay Rosalinda. Mabuti na lang at dumating na si Victor. Humarang ang lalaki kaya hindi na nakalapit pa sina Martina at Solen. Umalis ka nga dyan. Huwag kang epal. Sabi ni Solen. Hindi ba kayo nahihiya? Dalawa na kayo pero hindi nyo pa rin kaya si Rosalinda. Pwede bang tumigil na kayo? Kung hindi nyo kayang abutin yung mga achievements ni Rosalinda sa maikling panahon, manahimik na lang kayo at ituon nyo ang atensyon nyo sa sarili nyo. Kasi habang lagi nyong pinapansin ng iba, unti-unti na kayo nagiging basura. Saad ni Victor. Sino ka ba para ipagtanggol ang sip-sip na yan? Boyfriend ka ba niya? Tanong naman ni Martina. Kaibigan niya lang ako, pero sa susunod na makita ko kayong dalawa na inaapi pa itong si Rosalinda, ako mismo mananakit sa inyo. Naiintindihan nyo? Epal tong lalaking to. Sabi na lamang ni Martina. Nagmamaktol na umalis ang dalawa. Agad namang pinagtuunan ni Victor ang dalaga. Ayos ka lang ba? Namumula mukha mo. Ayos lang naman ako, Victor. Dadaling kita sa klinik. Halika, sabi ni Victor. Hindi, ayos lang talaga ako. Babalik na lang ako sa department namin. Maraming salamat ulit. Naglakad na ang dalaga paalis. Hanggang sa mga sandaling yun ay tila nagliliyab pa rin ang kanyang galit. Pagpasok pa lang niya sa office nila, pinatawag na agad siya sa opisina ng kanilang manager. Ilang sandali lang, dumating na rin ang dalawang dalaga na sina Martina at Solen. Masama ang tingin sa kanya ni Eva. Pakiramdam niya nga parang siya lang ang gustong bulyawan ng manager nila. Sina Martina at Solen kasi ay parang kalmado lang. Ano na naman ang ginawa mo, Rosalinda? Tanong ni Eva. Po, nagtataka niyang tugon. Po? Wala ka nang alam? Magmamaang-maangang ka na naman ba? Naiiritang tanong ni Eva. Sandaling tumingin sa dalawa si Rosalinda. Pangiti-ngiti lang ang mga yon na para bang inaasar pa siya. Sila naman po ang nauna, ma'am. Anong kami? Ikaw ang nauna. Papasok na sana kami sa elevator, ma'am. Pero bigla niya kaming hinila palabas. Tapos yun, nanakit na siya. Gumanti lang naman po kami ni Martina. Sabi ni Solen. Anong gumanti? Kayong nauna at ako ang gumanti. Huwag nga kayong sinungaling. Hindi ako pinalaki ng magulang ko na kagaya ninyo. Buwelta naman ni Rosalinda. Siyang nauna, ma'am. Pinagbibintangan niya po kaming binago namin ang pinasa niyang output sa inyo kahit wala naman po kaming ginagawang ganun. Siya po ang masamang ugali, ma'am. Dagdag pa ni Solen. Totoo ba ang sinasabi nila, Rosalinda? Tanong ni Eva. Totoo naman po talaga na sila nagbago ng output ko. Wala naman pong ibang gagawanan bukod sa kanila.
Nag-aaral pa lang kami. Matagal na po silang mainggit sa akin, ma'am. Kaya ngayon kasama ko na sila sa trabaho. Alam kong gumagawa sila ng paraan para siraan ako. Kaya sila pong gumawa nun, ma'am. Maniwala kayo. Maganda at pulido po ang mga pinasa kong output sa inyo kahapon. May ebidensya ka ba na sila ang gumawa nun? Naiirita ng tanong ni Eva. Para bang kakaunti na lang ay sasabog na ito. Wala po pero malakas po ang kutob ko na... Kutob lang ang basehan mo? Seryoso ka ba? Sinasayang mong oras ko para sa kutob lang? Wala ka ba talagang common sense? Tingin mo tatanggapin ko ang rason mo na nakabase sa kutob? Eh kung ikaw kaya ang pagbintangan ko tapos kutob lang din ang pagbasihan ko, maniniwala ka ba? Hindi na nakapagsalita pa si Rosalinda. Nanahimik na lamang ito at naghintay kung ano ang sasabihin sa kanila ni Eva. Pero nagulat siya ng ibang nangyari sa kanyang inaasahan. Rosalinda, hindi kami nagtotolerate ng pagiging violente sa company na ito. Alam mo yan bago ka pumasok dito. Kaya naman, bilang punishment sa pagsisimula mo ng gulo, mapipilitan akong isuspindi ka ng 5 araw. Hindi ka na muna pwedeng pumasok at hindi bayad ang mga araw na wala ka rito. Sabi ni Eva. Gulat na gulat si Rosalinda sa kanyang narinig. Pakiramdam niya ay walang pakialam si Eva sa dalawa na meron din namang kasalanan. Hindi naman po yata tama yan, ma'am. May kasalanan din sila eh. Lagi nila akong binubuli dito. Lagi nila akong iniinsulto. Kaya bakit ako lang? Nanakit din sila, nasaktan din ako. Dapat may punishment din sila, ma'am. Bakit naman po ganito? Naiiyak ng wika ni Rosalinda. Pero parang walang balak makinig sa kanya si Eva. Ano ang tama? Ang manakit ka ng katrabaho mo? Natural lang nagagantihan kanila para ipagtanggol ang kanilang sarili. Hindi ka naman tanga, Rosalinda, para hindi mo maintindihan na ang pananakit ay kailanman hindi nagiging tama. Kung ayaw mong sumunod sa patakaran, umalis ka na sa kumpanyang ito. Pasalamat ka pa nga 5 araw lang, kasi kung iba ito, baka tinanggal ko na sa trabaho. Sige na, lumabas na kayo sa opisina ko. Naiirita lang ako sa mga mukha ninyo. Hinampas pa ni Eva ang lamesa. Wala nang nagawa pa si Rosalinda kundi sundin na lamang ang sinasabi ng kanilang manager. Paglabas nila, natatawa pa si Matina at Solen. Hindi na lamang niya yun pinansin para hindi na madagdagan pa ang bigat ng loob niya. Hinayaan niya na lamang makaalis sa mga yon. Habang siya, sandaling nakatayo sa hallway at natulala na lamang sa ibaba. Sa isip-isip niya, parang may mali sa nangyari. Hindi man lang kasi niya narinig na napagalitan din sina Matina at Solen. Alam niyang hindi patas ang pag-handle sa kanilang issue. Kaya naman mas lalong bumigat ang pakiramdam niya. Para bang pakiramdam niya ay pinag-iinitan na rin siya ng kanilang manager. Dito na niya mas napagtatanto ang sinabi ni Victor noon na dapat ay wala siyang pagkatiwalaan sa department nila. Dahil kahit mismong manager, maaaring maging insecure sa mga nagagawa niya sa trabaho. Isa sa mga nakikitang dahilan ni Rosalinda kung bakit parang pinag-iinitan siya ni Eva ay ang tiwalang ibinibigay sa kanya ng kliyente nilang si Miss Asunta. Mangiyak-ngiyak na ang dalaga nang kunin niya ang mga gamit niya. Hindi pa tapos ang duty niya pero wala na siyang ganang magtrabaho. Tulala at balisa na siya. Mabagal ang kanyang paglakad sa hallway. Para bang lutang-lalutang ang utak niya. Hindi niya kasi alam kung paano niya sasabihin sa kanyang ina ang tungkol doon. Kailangan niyang sabihin agad dahil nasa iisang kumpanya lang silang mag-ina. Madaling malalaman ni Lily kahit na ilihim pa niya. Sa kakalakad niya, hindi na niya napansin na nasa harapan na pala niya ang matandang lalaki, si Lolo Tonton. Iha, ayos ka lang ba? Bakit parang malungkot ka? Tanong ng matanda. Huminga siya ng malalim. Hindi na muna siya sumagot sa matanda. At dahil pakiramdam niya kailangan niya na makakausap, isinama niyang matanda sa cafe na madalas niyang puntahan para magpalipas ng oras. Tingin ko, mabigat ang dinadala mo ano? Tanong ng matandang si Tonton nang magkaharap na sila sa lamesa. Kasi po
Ano po kasi? Bigla na lamang naiyak si Rosalinda. Hagulgol ang iyak ng dalaga. Hindi na niya iniintindi pa kung merong nakakakita sa kanila. Sige lang, iha. Umiyak ka lang. Walang masama kung ilalabas mo yan. Makikinig naman ako. Sabi pa ni Lolo Tonton. Kasi hindi ko po maintindihan. Kahit wala naman po kong ginagawang kasalanan sa mga tao. Hindi ko po maintindihan kung bakit inaapi pa rin nila ako. Kung bakit nila laging iniinsulto ang trabaho ng mama ko. Hindi naman po ako masamang tao eh. Bakit ba sila ganun sa akin? Hindi ko po talaga sila maintindihan. Sabi ni Rosalinda. Sandali itong huminga ng malalim. Kumalma na muna ito at saka muling pinagpatuloy ang pagkukwento. Meron po kasi akong dating kakilala na nanggugulo sa akin. Lagi nila akong binubuli at iniinsulto. Tapos ngayon napuno na ako sa kanila. Ako pa ang lumabas na masama. Nagalit ang manager namin tapos ako ang nabigyan ng suspension for 5 days. Ngayon hindi ko po alam ang sasabihin ko sa mama ko. Sigurado akong magagalit siya sa akin. Kung hindi naman, nasisiguro ko naman magagalit siya sa mga gumawa nito sa akin. Baka pati po siya mawalan din ng trabaho dahil sa akin. Iha, karapatan ng mama mong malaman kung ayos lang o hindi ang kanyang anak. Kung talagang kilala mo ang mama mo, dapat alam mo na hindi siya papayag na ginaganyan ka. Pero tungkol naman sa mga taong nananakit sa'yo, huwag kang magpapatinag. Ipakita mo sa ibang paraan na hindi ka basta-basta. Ayon nga sa kasabihan, success is the greatest revenge. Payo naman sa kanya ni Lolo Tonton. Maraming salamat po ha. Gumagaan po talaga ang loob ko ngayon kasi kausap ko kayo. Pakiramdam ko, may isa akong magulang ngayon na handa akong pakinggan. Walang anuman, iha. Maliit na bagay lang ito kumpara sa pag-aasikaso mo sa akin noong mawalan ako ng malay. Lolo Tonton, nagtataka po talaga ako sa inyo. Ano po bang ginagawa niyo rito? Nagtatakang tanong ng dalaga. Kasi nandito ang anak ko. Anak niyo po? Anak niyo po ba si Roman? Si Roman, anak ko. Oo, anak ko nga siya. Tama, anak ko nga siya. Anak niyo siya? Okay. Kaya pala kayo nandito dahil sa kanya. Anong department po ba ang anak niyong si Roman? Tanong ng dalaga. Hindi ko nga alam eh. Hindi niya naman sinasabi sa akin. Siya nga pala. Ano nga ulit ang pangalan mo? Makakalimutin na kasi ako eh. Rosalinda po ang pangalan ko. Sagot naman ni Rosalinda. Napakaganda namang pangalan. Napakabusilak pa ng puso. Hindi bale, Iya. Ipagpatuloy mo lang ang pagiging mabuti mo. Balang araw may darating ding biyaya para sa'yo. Sabi naman ni Lolo Tonton. Ang gusto ko pong biyaya ay maging mabuti rin sa akin ng mga tao. Kahit peace of mind na lang po sana. Ngumiti na lamang ang matanda sa kanya. Matapos ang kanilang pag-uusap, hinatid na ni Rosalinda ang matanda papasok ng building. Dinala niya ito sa waiting area dahil hihintayin pa rin ito ang kanyang anak. Mga ilang sandali lang, umuwi na lang din si Rosalinda. Alam niyang magiging mahirap para sa kanyang sabihin sa kanyang ina ang nangyari. Pero hindi niya ito dapat ilihim kay Lily. Kaya nang makauwi na siya, agad niyang kinwento sa ina ang nangyari. At kagaya ng inaasahan niya, nagalit ang kanyang nanay. Mga buwisit talaga yung sinamatina at suli na yan. San ba nakatira ang mga siraulong yan? At nang mabigyan ko ng leksyon? Mama, wag na po. Baka lumaki lang po ang gulo. Baka po pati ikaw ay mawalan ng trabaho. Rosalinda, hindi tama ang ganyan. Hanggat hindi natuturuan ng leksyon ng mga yan, hindi ka titigilan yan. Sabi ni Lily na halata ang panggigigil sa mukha.
Hayaan niyo kung ayusin na lang to, Ma. Sige na, wag na natin palakihin. Ikaw naman kasi, Rosalinda. Bakit naman kasi nagpapaapi ka sa kanila? Hindi ba ang sabi ko sa'yo, lumaban ka? Yun nga pong ginawa ko kaya ako nasuspindi. Ano nang gagawin mo ngayon yan? Dito ka lang sa bahay? Iritadong tanong ng kanyang ina. Wala po akong magagawa. Kailangan kong sundin ang sinabi ni Ma'am Eva. Isa pa yang si Ma'am Eva na yan. Parang hindi nag-iisip eh. Tingin ko insecure sa yung babaeng yun. Mama naman, bakit naman may insecure sa akin si Ma'am Eva? Natatawang tanong ni Rosalinda. Maganda ka, mas bata at mas matalino. Akala mo ba hindi nakaabot sa akin ang balitang marami kang nagawang project? Tingin ko kaya nai-insecure sa iyong manager nyo kasi ikaw maganda na, mas bata at sexy, tapos ikaw pa madalas ang pagkatiwalaan ng client nyo. Naku, kung hindi lang ako nagtatrabaho doon, baka mamaya sinabunutan ko na siya. Walang kwenta siyang manager kung meron siyang pinapanigan. Umupo na lamang si Lily at saka uminom ng tubig. Huminga ito ng malalim. Hayaan na po natin yun, Ma. Kapag natapos na ang suspension ko, pipilitin ko na lang na hindi sila pansinin. Sabi ni Rosalinda. At wala ka talagang balak na ireklamo sila, no? Hayaan mo na lang ba na ganyan ang nangyari sa'yo? Rosalinda, hindi makatarungan ng ganyan. Uulit-ulitin nila yan hanggat nakikita nilang hindi mo naman kayang lumaban. Gusto ko lang ng peace of mind, Ma. Bahala ka na nga. Basta sa susunod na mangyayari yan, ha? Hindi na ako magdadalawang isip na sapukin ang mga yan. Kahit pa yung manager na si Eva. Sige na, magpalit ka na nga ng damit. Kakain na tayo maya-maya. Sabi pa ni Lily at dumiretso na lamang sa kanilang maliit na kusina. Hindi makatulog ang dalaga nung gabing yon. Masama pa rin ang loob niya dahil sa ginawang desisyon ng kanilang manager. Dakong 2:00 na siya ng madaling araw nakatulog. Nagising siya ng maaga dahil ang akala niya meron siyang pasok. Napailing na lamang si Rosalinda. Tumitig na lang siya sa salamin. Napangiti siya dahil totoo namang maganda ang mukha niya. Hindi niya kamukha ang mama niya. Kaya ang nasa isip niya, kamukha niya ang kanyang ama. Lihim na naman niyang kinanta ang narinig niyang awitin sa tape recorder. Sa puntong ito, mas lalong gumaan ang loob niya. Mabilis na lumipas sa mga araw. Sa wakas, tapos na ang kanyang suspension. Pero dahil merong event na gaganapin, hindi na muna siya pumasok. Mas pinaghandaan niya ang party na inihanda ni Miss Asunta. Wala na nga sana siyang balak, pero ilang beses na siyang tinawagan ni Miss Asunta para kulitin. Sigurado ka bang kaya mo nang harapin ang mga impaktang yon? Tanong ng kanyang ina nang maabutan siya nitong nag-aayos ng buhok. Hindi naman silang dahilan kaya ako pupunta roon kundi si Miss Asunta. Nakakahiya naman po kasi kung tatanggihan ko. Isa pa, ako rin naman po ang dahilan kung bakit nagpa-party siya eh. Ako kaya ang nakatulong sa kanila para masave ang business nila. Paliwanag ng dalaga. Basta kapag may nangyaring hindi maganda, tawagan mo kagad ako ha. Mangako ka. Sabi ni Lily. Opo ma, pangako. Maya-maya lang din ay lumabas na rin ng bahay si Rosalinda. Dali-dali siyang nagtungo sa sakayan ng tricycle. Hindi naman mabigat ang trapiko nung gabing yon. Kaya naman, nakarating na rin siya kaagad sa pupuntahan niya. Sa isang eksklusibong village ang venue. Kinakabahan pa siya nang makapasok na siya sa lugar. Nang nasa tapat na siya ng malaking bahay, naririnig niya na ang mga nagkakasiyahan sa labas. Para bang siya na lang yata ang huling dumating. Pagpindot niya ng doorbell, agad na bumungad sa kanya si Miss Asunta. Tuwang-tuwa ito nang makita siya nito. Niyaka pa siya at nakipagbeso-beso. Wow, you look beautiful. Mas lalo kang gumanda sa suot mo, Miss Peralta. Come inside, dali. Nagkakasiyahan na sila. Maraming salamat po, Miss Asunta. Pagpasok nila sa loob, nakita niya agad na naroon sina Martina at Solen. Masama ang tingin sa kanya ng mga yon. Hindi na lamang niya pinansin. Inisip na lamang niya na ang pinunta niya ron ay walang iba kundi si Miss Asunta. Nang makaupo na siya sa isang bakanting table,
Pasimple siyang nilapitan ni Matina at Solen. Oh, bakit ka nandito? Di ba suspended ka? Invited ka pala? Natatawa na lamang na wika ni Matina. Baka naman kasi makikikain. Wala na yatang pagkain sa kanila kasi ilang araw nang wala siyang pasok. Paggatong naman ni Solen. Tumingin lang sa malayo si Rosalinda na para bang walang naririnig. Nakaramdam na ng inis si Matina kaya inilapit nito ang mukha kay Rosalinda. Umalis ka na rito. Para lang ito sa mga taong may say sa buhay. Hindi yung mga hampas lupang katulad mo. Bulong ni Matina. Pero hindi pa rin niya pinapansin ang dalawa. Hanggang sa magsawa na lang sina Matina at Solen at umalis na rin ang mga yon. Nakahinga naman ng maluwag si Rosalinda. Dahil sa wakas, nagtagumpay siyang hindi patulan ng dalawa. Naging masaya naman ang sandaling yon ni Rosalinda. Natutuwa siyang pinanonood ng mga nagkakantahan at nagsasayawan. Habang siya, kumakain lang at umiinom ng juice. Paminsan-minsan, dinadalaw siya ni Miss Asunta sa mesa niya. Grabe, ganito pala talaga kapag party-party. Mga mukha na silang hindi professional, oh. Namamanghang wika ni Rosalinda. Maya-maya, biglang nanahimik ang mga nasa pool area. Narinig na lamang ni Rosalinda ang kumakanta. Boses yun ni Matina. Marunong namang kumanta ang babaeng yon, pero hindi naman kagandahan kahit nasa tono naman. Sunod na kumanta ay si Solen. Medyo okay ang boses nun, pero wala naman sa tono. Marami pang kumanta ng kumanta. May sumisigaw at may parang bumubulong. Natatawa na lamang si Rosalinda. Mga ilang sandali lang, bigla na lamang siyang tinawag ni Matina habang hawak ang mic. Napatingin tuloy ang lahat ng tao sa kanya. Sa puntong ito, tila biglang kinabahan si Rosalinda. Nagsimula ng manginig ang kanyang kamay. Malakas din ang tibok ng kanyang puso. Hindi kasi siya mahilig kumanta. Hindi nga rin niya sigurado kung maganda ba ang boses niya o hindi. Isa kasi sa mga kinahihiya niya ang kumanta sa harapan ng maraming tao. Sa piling tao lang niya pinaririnig ang kanyang boses dahil wala siyang kumpiyansa. Si Rosalinda naman ang pakantahin natin, sabi ni Matina. Nagsimula na rin ang kantsawan. Hindi alam ni Rosalinda kung dapat niya bang pagbigyan si Matina. Alam niya kasing gusto lamang siya nitong ipahiya. Tingin pa lang kasi sa kanya ni Matina at Solen, alam niya na kung ano ang gustong mangyari ng mga yon. Hindi po ako kumakanta. Wag po ako, sabi ni Rosalinda. Pero kahit na anong gawin niyang pagtanggi, inuudyukan pa rin siya ng mga yon. Hindi na nga nakatiis si Matina at Solen. Nilapitan na siya ng mga ito at hinila siya palapit sa mga tao. Binigay na rin sa kanyang mic. Sabay-sabay sumisigaw ang mga tao ng kakanta na yan. Kaya sa huli, wala ring nagawa si Rosalinda. Kahit na kinakabahan siya at nanginginig ang kamay, tinanggap niya ang gustong mangyari na mga yon. Ayaw din naman kasi niyang isipin ni Miss Asunta na killjoy siya. Mamimili na sana siya ng kanta, pero si Solen na mismo ang naglagay ng kanyang kakantahin. Nagulat na lamang siya nang makitang mataas na kanta ang nilagay ng babae sa videoke. Base sa ngiti ng dalawa, ramdam niya talagang gusto lamang siyang ipahiya ni Matina at Solen. Nang magsimula na ang kanta, natawa agad ang mga nakikinig nang bigla siyang pumiyok. At kahit alam niyang marunong naman siyang kumanta kahit papano, nawala na siya sa tono at nagkandabulol-bulol dahil sa kaba. Habang naririnig niyang nagtatawanan ng mga yon, nagkandaletse-letse na ang boses niya. Nanginginig na siya sa sobrang kahihiyan. Nakikita niya ring may ilan ang kumukuha ng video. Bigla niyang naalala na lahat pala ng naroon ay puro ka-department niya. Kaya wala ni isa sa mga yon ang makakaramdam ng nararamdaman niya sa mga sandaling ito. Nakita niya rin si Eva sa isang gilid. Wala rin yung pakialam. Sa mga tingin na mga yon, alam niyang masaya silang lahat sa mga sandaling tila nilalamon ng hiya ang dalaga. Stop it! Please! Stop it! Bakit niyo pinagtatawanan si Rosalinda? I'm so disappointed! Hindi ko inakalang gagawin niyo siyang kahihiyan dahil hindi niya makanta ang mataas na kantang yan. Hindi niyo ba naiisip na kaya nandito ang lahat ay dahil sa kanya?
Ginawa ko ang party na ito because Rosalinda is our savior sa business namin. Pasasalamat ko ito sa kanya. Bakit niyo siya ginaganito? Miss Eva, where are you? Sabi ni Miss Asunta. Nanahimik naman agad ang mga naroon. Agad namang lumapit si Eva. Are you tolerating your people? Nakikita mo ng pinagtatawanan nila si Rosalinda, pero nasa tabi ka lang habang nakatingin? I know na hindi niyo ko boss. Isa lang akong client. Pero dahil nasa bakuran ko kayo, hindi ako makakapayag na mararamdaman ni Rosalinda ang pinagtatawanan niyo siya. Who is your boss, Eva? I want to talk to them about this matter. May halo ng inis ang tinig ni Miss Asunta ng mga sandaling ito. Ma'am, akala ko po ay nagkakatuwaan lang sila. No, you're enjoying it also. Kaya gusto kong makausap ang boss ninyo. Wag na po, Ma'am Asunta. Ayos lang po ako. Sabat naman ni Rosalinda. Sigurado ka ba, Iha? This is not right, Miss Peralta. Ang issue lang naman po nila sa akin na yung pagkanta ko eh. E di patutunayan ko po sa kanilang kaya kong kumanta. Sa inyong lahat, kakanta ko ulit. Pero hindi ang kantang gusto niyong ipakanta sa akin. Lahat tayo may kanya-kanyang kapasidad. At kung ano lang ang kaya ko, yun lang ang gagawin ko. Kakanta ko. Walang music, walang kahit na ano kundi boses ko lang. At ang kakantahin ko, sigurado akong hindi niyo pa ito naririnig. Dahil ako at ang mama ko pa lang ang nakakarinig nito. Sa sinabing ito ni Rosalinda, nagbulungan ang mga yon. Kahit sina Martina at Solen ay nagtataka rin kung ano ang kakantahin niya. Muli niyang kinuha ang mic. Hindi naman umalis sa tabi niya si Miss Asunta para palakasin ang kanyang loob. Huminga ng malalim ang dalaga. Pagdilat niya, sinimulan niya ng kantahin ang awitin na ginawa ng kanyang ama. Lahat ay namangha. Napakalamig ng tinig ni Rosalinda. Napanganga sina Martina at Solen. Bukod sa hindi nila malaman kung anong kanta yon, hindi rin nila malaman kung bakit ang ganda ng boses ng dalaga. Mala Regine Velasquez ang tinig nito. Habang pinakikinggan nyo ng mga naroon, para silang hinihele. Kahit si Eva ay aminado ring maganda talaga ang tinig ng dalaga. Nang matapos na ang pagkanta ni Rosalinda ng akapela, nagpalakpakan ng mga tao. Agad niyang pinukula ng tingin sina Martina at Solen. Para bang napahiya ang dalawang yon. Hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. Oh my God! Ang ganda-ganda ng boses mo! Saan mo nalaman ang kantang yan? Tanong ni Miss Asunta. Ang kanta pong yun ay ginawa ng papa ko para sa mama ko bago siya mawala sa buhay namin. Naantig ang ilan sa kanila, pero si Eva ay nanatiling walang reaksyon. Nakatingin lang yun sa malayo at parang hindi natuwa sa mga nangyari. Sa mga sandaling ito, gumaan na rin ang pakiramdam ni Rosalinda. Napapangiti na lamang siya kahit na napahiya siya nung una. Masaya ang kalooban niya. Pakiramdam niya kasi kasama niya pa rin ang kanyang ama sa pamamagitan ng kantang yon. Matapos ang party na yon, lumapit ang ilang katrabaho niya sa kanya para humingi ng sorry. Habang sina Martina at Solen, pati na rin si Eva, na natiling matigas ang mukha na hindi man lang lumapit sa kanya. Kahit na ganun pa man ang nangyari, maligaya pa rin ang dalagang si Rosalinda. Hindi niya rin kasi inakalang makakanta niya ng maayos ang kantang ginawa ng kanyang ama. Dahil tuloy dito, mas lalo na siya nagkaroon ng interes na malaman kung sino ang kanyang ama. Kaya nang makauwi siya, naisipan niyang kausapin ang kanyang ina tungkol sa kanyang ama. Oh, kumusta naman ang party? Inaway ka na naman ba ng Martina at Solen na yon? Tanong ng kanyang ina nang maupo siya sa harap ng mesa. Hindi naman po, Ma. Di ba ang sabi nyo, wag na ako magpapaapi? Nakangiting sagot ng dalaga. Mabuti naman kung ganon. Nakakainis sa mga taong yan eh. Kapag nabalitaan ko pa talaga na inaaway ka nila, susugurin ko ang mga yan. Huminga ng malalim si Rosalinda. Alam niyang baka bigla na namang magbago ang timpla ng mood ng kanyang ina kapag tinanong niya ito. Pero palagay ng dalaga,
Dapat na rin siyang malinawan sa mga bagay-bagay. Habang tumatagal kasi, unti-unti siyang napapatanong sa kanyang sarili. At parang yun na lamang ang nawawalang parte ng kanyang pagkatao. Ang malaman kung sino ba ang kanyang ama. Mama, adult na ako. Baka naman po pwede niyong sabihin sa akin kung ano pa ang mga tungkol sa papa ko. Maliban sa pangalan niya na hindi naman din kumpleto. Sabi ni Rosalinda. Agad na naglaho ang ngiti sa mukha ng nanay niya. Binitiwan ito ang hawak-hawak na tinapay. Bumuntong hininga ito at tumingin sa malayo. Mama, hindi ka ba naaawa sa akin na hanggang ngayon wala akong ideya kung sino ang tatay ko? Yun na lang kasi ang pakiramdam kong kulang sa akin. Hindi ko naman gustong makasama siya. Ang gusto ko lang naman malaman kung sino siya. Nang sa ganon, matahimik na ako. Sinabi ko naman kasi sa'yo na ayoko na siyang pag-usapan pa. Kahit wala siya, kahit hindi mo siya kilala, mabubuhay naman tayo. Sabi ni Lily. Hindi mo ako naiintindihan, Mama. Kulang na kulang ako dahil alam ko meron pang tungkol sa akin ang matagal nang nakasara. Bakit ba kasi ayaw mo pang sabihin sa akin kung sino siya? Dahil ayaw kitang masaktan. Natameme ang dalaga sa kanyang narinig. Kita niyang paiyak na ang kanyang ina. Baka sa mukha ni Lily kung gaano ito nasasaktan sa nangyari. Mga ilang sandali lang, biglang may kinuhang larawan si Lily. Binigay niya yun sa dalaga. Yan ang ama mo. Siya nga ang ama mo. Totoo na musician siya dati, pero bigla na lang siyang umalis. Alam mo kung bakit? Hindi siya totoong nag-abroad lang. Ha? Ano pong hindi totoong nag-abroad? Yun naman ang lagi niyong sinasabi sa akin Pagtataka ng dalaga. Sinabi ko lang sa iyon para hindi ka masaktan, anak. Hindi totoong umalis siya para magtrabaho sa abroad. Pumunta siya sa Canada dahil gusto siyang ipakasal ng nanay niya sa anak ng isang business partner nila. At kapag hindi siya nagpakasal, ikukulong ang nanay niya. Sa madaling sabi, mas pinili niya ang nanay niya kaysa sa atin, kaysa sa'yo. Hindi na namalaya ng babae na tumutulo na pala ang kanyang luha. Ramdam na ramdam niya ang sakit. Ang sakit na tinitiis ng kanyang ina. Ang sakit na sinasarili ng kanyang ina sa loob ng maraming taon. Akala ko noon pakakasalan ako ng papa mo kasi nagbunga ang pagmamahala namin. Malaman-laman ko, mayaman pala ang pamilya niya. Kaya nga minatamata ako ng nanay niya. Kinausap pa akong wag naguluhin ang anak niya. Sinuhulan pa ako ng pera para lang layuan ko ang papa mo. Pero syempre hindi ko yun tinanggap. Kasi umasa ako na ilalaban tayo ng papa mo hanggang dulo. Pero isang araw, bigla na lang hindi ko siya makontak. Iniwan niya tayo. Hindi niya tayo ipinaglaban at mas pinili niya ang kanyang inang makasarili. Bukod sa lungkot, ramdam na ramdam din ni Rosalinda ang galit ng kanyang ina. Hinawakan na lamang niya ang kamay ni Lily para pakalmahin ito. Sorry, Mama. Dahil sa akin kaya ka nahihirapan ng ganito. Wika niya. Hinawakan naman ni Lily ang kanyang muka at saka tinitigan sa mga mata. Rosalinda, anak, wala kang kasalanan. Lahat ng pinagdaanan ko ay kinaya ko dahil sa'yo. Hindi mo kasalanan na ganito ang buhay natin. Choice ko ito at dahil ito sa mga maling desisyon namin sa buhay. Ngayon, tayong dalawa na lang. Masaya naman tayo kahit tayo na lang Gusto ko lang po talagang malaman kung sino ang ama ko. Ngayong alam ko na, kontento na po ako sa buhay ko na ikaw lang ang kasama ko. Sagot naman ni Rosalinda. Pasensya ka na, anak, kung matagal kong itinago sa iyo ang bagay na ito. Sadyang hindi ko lang talaga alam kung dapat mo pa bang malaman ito o hindi. Maraming salamat din dahil naging tapat ka sa akin pagdating sa nararamdaman mo. Huwag kang mag-alala. Kahit na wala kang ama, kahit na matanda ka na at nasa tamang edad ka na, araw-araw ko pa rin ipararamdam sa iyo na hindi ka nag-iisa. Sabi pa ni Lily at yumakap naman ito kaagad kay Rosalinda. Naging maayos at magaan namang natapos ang usapan nila ng kanyang ina.
Kahit na paano, naging maginhawa na rin ang kalooban ni Rosalinda. Meron siyang kaunting sama ng loob sa kanyang ama. Pero sa isip-isip niya, biktima lang din naman ang ama niya dahil sa pagiging makasarili ng kanyang lola. Kinabukasan, maagang nagbihis ang mag-ina. Magkakasabay na sila ng pasok dahil na-adjust ng kaunti ang pasok ni Lily. Habang nasa biyahe, tamang kwentuhan lang ang dalawa na para bang magkaibigan lang sila. Ilang sandali lang, nakarating na rin sila sa kumpanya. Sabihin mo sa akin kapag ginugulo ka na naman ng mga siraulo mong katrabaho Lalong-lalo na yung Matina at Sole na yon. Naiintindihan mo ba ako? Paalala ng kanyang ina. Yes, Mama. Sasabihin ko na po sa inyo. Nakangiting wika ni Rosalinda. Pagpasok nila sa lobby, naghiwalay na rin silang dalawa. Kumaway pa ang kanyang ina bago ito pumasok sa kabilang elevator. Ay, salamat naman at nakapasok na rin matapos ang hindi makatarungang suspension. Sabi niya habang naglalakad sa hallway. Kaya pala hindi kita nakikita rito eh. Napalingon si Rosalinda sa kanyang likuran at nakita niya si Victor. Oh, Victor! Sambit ng dalaga. Akala ko lumipat ka na ng ibang trabaho eh. Sabi pa ng binata. Natawa na lamang ang dalaga sa sinabi niyang yon. Baliw! Tara na nga! Gusto ko na magtrabaho ulit. Mabilis silang pumasok sa elevator. Maya-maya lang din ay naghiwalay na rin sila ng landas. Nang marating na ng dalaga ang kanyang department, napatingin ang lahat ng ka-office mate niya. Pero wala na siyang nakikitang tumatawa sa mga yun. Tila ang ilan sa kanila ay natauhan sa sinabi ni Miss Asunta nung gabi. Hinanap naman agad ni Rosalinda si Matina at Solen. Hindi makatingin sa kanyang dalawa. Dumiretso na lamang ang dalaga sa kanyang cubicle. Wala siyang kinikibo kahit isa sa mga naroon. Itinuon na lamang niya ang atensyon sa project na gagawin niya. Tambak na naman kasi siya ng task. Mula kasi nang matulungan niya si Miss Asunta, inirekomenda siya nito sa iba pa nitong kakilala. Kaya naman hindi mauubusan ang gagawin si Rosalinda. Nang maayos naman ang kanyang pagtatrabaho, himala na walang nambwisit sa kanya noong mga sandaling yon. Maya-maya lamang, dumating ang isa sa mga pinakamataas na manager. Pinuri nito si Rosalinda dahil sa dami na nitong nagagawang success project. Dahil sa papuring natatanggap ng dalaga, lihim na nagagalit at naiinggit sa kanya si Eva. Ang kanyang manager na simula pa lang, insecure na sa kanya sa ganda niya, sa katawan niya, at sa katalinuhang meron siya. Mabilis na lumipas sa mga oras. Dumating na rin ang pinakahihintay na sandali ni Rosalinda, ang oras ng break time. Masaya siyang nagtungo sa food court. Maya-maya lang, nakita na naman niya ang matandang si Tonton. Formal na ang kasuotan nito. Nakangiti ito sa kanya nang lumapit. Oh, iya, nandiyan ka na naman pala. Wala ka bang kasabay ngayong kumain? Tanong ng matanda. Wala nga po eh. Kasi yung kaibigan kong si Victor, paiba-iba ang break time niya. Kaya ito, minsan talaga mag-isa lang po ako. Ah, ganun ba? Eh di kung ganun pwede pala kitang samahan kumain. Aba, pwede naman po. Pero, Lolo Tonton, bakit po kayo nakapangbihis ng formal? Sa itsura niyo po kasi, para po kasing kayo may-ari ng kumpanyang ito. Pabirong sabi na lamang ng dalaga. Basta, may mahalagang bagay lang kung kailangan gawin. Hindi ko pwedeng sabihin confidential. Natatawa namang sagot ni Lolo Tonton. Ah, may nalalaman na kayong confidential, Lolo Tonton Kakanood ko yata ito ng mga video sa social media Kahit na paano'y nalibang ang dalaga ng mga sandaling yon. Hindi niya talaga maintindihan kung bakit parang ang gaan-gaan talaga ng kalooban niya sa matandang yon. Matapos ang kanilang pag-uusap, bumalik na rin si Rosalinda sa kanilang department. Pero nagtataka siya dahil bigla na naman siyang pinatawag ng kanilang manager na si Eva. Magandang tanghali po, Ma'am Eva. Bakit niyo po ako pinatawag? Tanong ng dalaga. Ililipat kita sa kabilang department. Kailangan nila ng tao ron. Sabi ni Eva. Aha? Bakit naman po parang biglaan? Biglang nangailangan ng tao sa kabila
Anong magagawa mo? Tumaas pa ang isang kilay ni Eva. Pero sa mga sandaling ito, wala nang balak na magpasindak ang dalagang si Rosalinda. Bakit ako pa po ang aalisin niyo sa team na ito? Maganda naman po ang performance ko. Hindi ba dapat hindi niyo ako pakawalan kasi ako ang ace ng department natin? Buwelta ni Rosalinda na siya namang ikinagigil ng babae. Wow, Ace! Tingin mo ba ikaw lang ang magaling dito? Huwag ka nga masyadong mahangin. Lumipat ka na bukas sa kabilang department. Pero paano po yung mga project na hawak ko? Anong mangyayari sa kanila? Nag-aalala niyang tanong. Ibibigay ko na lang yon sa iba. Hindi pwede. Ako lang ang pinagkakatiwalaan ng mga client na yun kaya sila napunta sa akin. Magagalit at baka mag-backout lang sila kapag ginawa niyo to. Huwag mo akong mataas-taasan ng boses, ha? Masyado na yata lumalaki ang ulo mo porkit nakatanggap ka lang ng papuri sa head natin. Anong tingin mo sa sarili mo? Mas mataas ka na sa akin? Nahihibang ka na ba? Masyado na yatang mataas ang lipad mo, Rosalinda! Nang iinsultong sabi ng manager. Alam ko na kaya niyo ito ginagawa dahil ayaw niyo ako magkaroon ng spotlight. Kasi hindi niyo kayang nasasapawan lang kayo ng baguhan na kagaya ko. Tama ako, hindi ba, ma'am? Ilalagay mo ko sa ibang department para wala nang sumasapaw sa'yo. Takot kang may ibang mas magaling kesa sa'yo. Isang malakas na sampal ang natanggap ng dalaga. Sa lakas ng sampal at sa puti ng mukha ni Rosalinda, bumakat pa ang palad ni Eva. Ang kapal na mukha mong magsalita ng ganyan? 5 years na akong narito at ikaw bago ka pa lang. Tingin mo pwede mo na akong yabangan? Wala ka pa sa kalahati ng narating ko. Buwelta naman ni Eva. Wala pa pala ako sa kalahati ng narating mo. Pero bakit takot kang masapawan? Mas malala pa ang ugali mo sa ibang makasarili at sakim. How dare you! Sige, saktan mo ko ulit. Malalaman mo kung anong hinahanap mo. Lumabas na lamang ng silid ang dalaga at nagmamadaling kinuha ang kanyang gamit kahit hindi niya pa out. Gusto na lamang niyang umuwi ng kanilang bahay. Pero sakto namang nakasalubong niya ang kanyang ina sa hallway. May hawak pa itong floor map. At kahit na hindi pa siya nagsasalita, alam na ng nanay niya kung ano ang nangyari. Nakita na rin kasi nito ang marka ng sampal sa kaliwang pisngi niya. Walang hiya sila. Sino ang gumawa niyan sa'yo? Si Matina ba o si Solen? Sino? Tanong ni Lily. Umiling-iling lang ang dalaga. Dito pa lang ay nalaman na ng kanyang ina kung sino ang nanampal sa kanya. Walang sinayang na pagkakataon si Lily. Nagmamadali na itong naglakad patungo sa department nila. Tahasang pumasok ang ina ni Rosalinda. Nang makita agad nito si Eva, ay agad na lumapit si Lily. Sinampal ni Lily ng malakas si Eva. Natumba pa ang manager sa lakas ng pagkakasampal dito. Napakakapal ng mukha mo para saktan ng anak ko. Sino ka para gawin yun sa kanya? Sino? Ma, tama na. Ikaw, Eva, hindi kasalanan ng anak ko kung magaling siya kaysa sa'yo kahit na matagal ka na rito. At mas lalong hindi kasalanan ng anak ko kung mas maganda siya kaysa sa'yo. Kayong lahat na nandito, mga wala kayong kwentang tao. Akala nyo hindi ko alam kung paano nyo itrato ang anak ko rito? Lalo na kayo, Matina at Solen. Pasalamat kayo at wala akong pagkakataon para masampal kayo. Kasi kung kayong dalawang sasampalin ko, puputok talaga ang labi ninyong dalawa. Gulat na gulat ang mga taong naroon sa ginawa at mga sinabi ni Lily. Pero mga ilang sandali lang, may mga dumating na ring security. Ikulong nyo ang hampas lupang yan! Gigilding sabi ni Eva. Ikaw ang hampas lupa! Napakawalang manners mo! Takot kang masapawan kaya gumagawa ka ng kung ano-anong karumihan! Nakakadiri ka! Bitiwan nyo nga ako! Bitiwan nyo ako! Sabi ni Lily. Bitiwan niyo siya! Sabi ng tinig ng isang matanda. Napalingon silang lahat sa dumating. Nanlaki ang mata ni Rosalinda nang makita si Lolo Tonton. Pagtingin naman ni Rosalinda sa kanyang ina, tila ba nakilala niya ang matanda. Eva, at sa lahat ng nangapi sa aking apo na si Rosalinda, ngayon pa lang, sinasabi ko na sa inyong tanggal na kayong lahat sa trabaho. Roman, asikasuhin mo ang lahat ng ite-terminate natin ngayon. Sabi ni Lolo Tonton. Teka nga, sino ka ba? Manager ka ba rito?
Tanong ni Eva. Ngumiti ang matandang lalaki at muling nagsalita. Ako si Don Preston, ang may-ari ng kumpanyang ito. Tuluyan ang nag-iyakan ng lahat ng nasa department nila. Halos lahat kasi ng naroon ay talaga namang laging pinag-iinitan si Rosalinda. Sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang umalis ang kanyang ina roon. Lolo Tonton, ano pong sinasabi niyo? Tanong ng dalaga. Sumama ka muna sa akin. Ipaliliwanag ko sa iyo ang lahat. Sagot naman ito. Dinala siya ni Lolo Tonton sa isang private room. Dito na sinimula ng matanda ang kanyang nais sabihin. Napanood ko ang video mo sa isang party. Kinanta mo ang isang kanta na sabi mo, gawa yun ng iyong ama. Opo, totoo nga po yun. Sabi ni Mama, isinulat at kinanta ng tatay ko yun. Sabi naman ng dalaga. Ako ang totoong sumulat nun at nag-arrange. Ang papa mo naman ang kumanta. Kaya naman, alam na alam ko ang kantang yun. Sandali, ibig sabihin, Oo, ako nga ang ama ng iyong ama. Ikaw ay aking apo, Iha. Pero bago ka magalit sa akin, gusto kong pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Napalunok ng laway ang dalaga. Nawiwindang siya sa kanyang mga nalalaman. Siguro nasabi na sa'yo ng mama mo ang tunay na nangyari kung bakit kayo iniwan ng anak ko. Totoo yun. kung totoong lolo ko kayo, bakit hindi man lang kayo gumawa ng paraan para manatili si Papa sa amin? Bakit hinayaan niyo lang na piliin niyang magpakasal sa iba? Gumawa ako ng paraan, Iha. Pero hindi yun naging sapat. Hiwalay kami ng mama ng anak ko. At kahit na kailan, mas pinili niya ang mama niya kaysa sa akin. Sinubukan ko namang kausapin ang anak ko pero wala rin naman siyang nagawa. Ngayon, gusto ko sanang bumawi sa inyo. Gusto kong ibigay ang nararapat para sa inyo. Lalo na sa iyo, Apo. Patawarin mo ko kung ngayon lang. Kasi wala rin talaga akong alam kung nasaan ka. Kung hindi dahil sa awiting ginawa namin ng papa mo, hindi ko pa malalaman na ikaw ang apo ko, Rosalinda. Kung hindi naging ama sa iyo ang papa mo, sana bigyan mo ko ng pagkakataon na maging lolo mo. Bagyang naiiyak na rin na sabi ng matanda. Sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang niyakap ni Rosalinda si Lolo Tonton. Magulo pa sa kanya ang lahat. Pero pakiramdam niya, nabawasan ang bigat ng kanyang kalooban nang malaman niyang ito ang kanyang lolo. Masaya po ako malaman na kayo po pala ang lolo ko. Pero Lolo Tonton, hindi ko po kailangan ng maraming pera. Ang gusto ko lang po, makasama kayo, Lolo. Wala po kayong kasalanan. Huwag niyo pong sisihin ang sarili niyo. Lolo, kailangan kausapin niyo po si Mama. Kakausapin ko ang mama mo. Pero ikaw, tanggap mo na ba ako agad? Nagtatakang tanong ni Lolo Tonton. Magaan po ang pakiramdam ko sa inyo nung una pa lang. Kaya naman, wala naman po kong dahilan para hindi kayo tanggapin. Tunay ngang napalaki ka ng maayos ng mama mo. Sabi ng matanda at muli silang nagyakapan. Pagkatapos ng kanilang usapan, pinuntahan ni Lolo Tonton at Rosalinda ang babaeng si Lily sa bahay nila. Nagkaroon sila ng masinsinang pag-uusap. Naipaliwanag na rin ng matanda ang nangyari kung bakit wala itong nagawa. Matapos yun, naintindihan din naman ni Lily. Pero nilinaw ng mag-ina na kahit nag-uumapaw ang kayamanan ni Lolo Tonton, hindi sila mga abuso. Gusto pa rin ng mag-ina na mamuhay ng simple. Naging maayos ang lahat para sa kanila. Nagsimula ulit ng panibagong buhay at panibagong pamilya. Samantala, hindi na rin naman tinanggal ni Lolo Tonton ang mga nasa department ni Rosalinda. Nakiusap kasi ang dalaga na bigyan na lamang ng konsiderasyon ng mga yon. Humingi naman ng tawad si Eva sa kanya.
Nagising na rin ito sa katotohanan. Sina Matina at Solen naman, kahit nagsorry na rin sa kanya ay mas pinili na lang na mag-resign. Mula noon, minahal na ni Rosalinda kung sino siya. Hindi dahil sa mayaman ang kanyang lolo, kundi dahil yun sa kabutihan ng kanyang kalooban. Bumuti na ang pakikitungo ng lahat sa kanya. At magmula noon, namuhay na ng masaya si Rosalinda. Kahit na wala ang ama niya, pakiramdam niya ay mayroon na rin siyang kumpletong pamilya. Dahil yon sa kasama niya si Chichi, si Lily, at syempre, ang kanyang lolo na tatayo na niyang ama. Wakas!